Tinatanggap mo ba si Captain Miguel de la Cruz bilang iyong kabiyak upang mahalin at pagsilbihan sa hirap at ginhawa? Ang tanong ng huwes ay umalingaw sa loob ng maliit at malamig na opisina. Walang mga bulaklak, walang mga bisita. Tanging ang dalawang saksi na hindi niya kilala at ang isang babaeng alam niyang dahilan ng lahat ng ito, si Tita Elena, na nakatayo sa isang sulok na may mapagkunwaring ngiti. Napalunok si Lia. Ang bawat salita ay parang karayom na tumutusok sa kanyang dibdib. Naramdaman niya ang titig ni Captain de la Cruz sa kanyang tabi. Isang titig na hindi mainit, hindi masaya, malamig, kasing lamig ng kasunduan nila. Napapikit siya ng mariin. Para kay Marco. Paulit-ulit niyang sinasabi sa kanyang isip, para sa nakababata niyang kapatid na walang kasalanan. Iminulat niya ang kanyang mga mata at sinalubong ang tingin ng lalaking pakakasalan niya. Ang kanyang mukha ay tila inukit sa bato matigas, walang emosyon. Isang sikat na kapitan ng pulisya, isang bayani sa mata ng marami, ngunit para kay Lia sa mga sandaling ito, siya ang simbolo ng kanyang pagkakakulong. Oo po. Tinatanggap ko po. Ang mga salita ay hirap na lumabas sa kanyang lalamunan, halos isang pabulong na pagsuko. Isinuot ni Miguel ang singsing sa kanyang daliri, malamig ang metal, walang buhay. Nang siya naman ang tanungin, ang sagot ni Miguel ay mabilis at malinaw, parang isang opisyal na utos na ibinibigay sa kanyang mga tauhan. Yes, I do. At sa isang iglap, tapos na ang lahat. Siya na si Mrs. Lia Serrano de la Cruz, isang pangalan na kasing bigat ng tanikalang nakapulupot sa kanyang puso. Paglabas nila ng gusali, walang nagsasalita. Ang sikat ng araw ay parang nanunuya sa madilim na katotohanang bumabalot sa kanya. Pinagbuksan siya ni Miguel ng pinto ng kanyang itim na SUV. Isang maginoong kilos, pero walang bahid ng anumang pagmamahal, isa lamang itong formalidad. Habang umaandar ang sasakyan, bumalik sa isip ni Lia ang gabi, kung kailan nagsimula ang bangungot na ito. Pumasok si Tita Elena sa kanyang kwarto, ang mukha ay puno ng pekeng pag-aalala. Inilapag nito sa ibabaw ng kanyang mesa ang isang brown envelope. Ano po ito, tita? Tanong niya, ang boses ay nanginginig na. Buksan mo, Lia, sabi ng kanyang tiyahin, ang boses ay nagbabadya ng panganib. Iyan ang mga ebidensya laban kay Marco. Drug trafficking. Habang-buhay na pagkakakulong ang katapat niyan. Nanginig ang mga kamay ni Lia habang tinitingnan ang mga litrato at dokumento sa loob. Mga pekeng ebidensya. Alam niya. Imposibleng gawin ito ng kanyang kapatid, hindi po totoo yan. Frame up lang po ito. Tumawa ng mahina si Tita Elena, isang tawang nakakakilabot, totoo o hindi, nasa korte na ang usapan, pero may paraan para mailigtas mo siya, isang paraan lang. Ano po yun? Pakasalan mo si Captain Miguel de la Cruz. Ang biyudong kapitan. Mayaman, makapangyarihan. Kailangan niya ng ina para sa anak niya. At ako, kailangan ko ng koneksyon sa kanya. Kapag asawa ka na niya, lahat ng problema ni Marco, mawawala na parang bula. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Lia, tita. Hindi ko po kayang gawin yan. Kung ganon, sabi ni Tita Elena habang tumatayo, masanay ka ng dalawin ang kapatid mo sa kulungan habang buhay. Nandito na tayo. Ang malamig na boses ni Miguel ang pumutol sa kanyang masamang alaala. Huminto ang sasakyan sa harap ng isang malaki at modernong bahay sa isang tahimik na subdibisyon. Maganda ang bahay, pero parang walang buhay. Walang init. Bumaba sila ng sasakyan. Isang katulong na nakauniporme ang sumalubong sa kanila sa pinto. Sir Ma'am, welcome po, bati nito ng may paggalang. Hindi nagsalita si Lia, tumango lang siya. Pumasok sila sa loob. Malawak ang sala, malinis ang lahat, ngunit parang isang museum. Ang lahat ng gamit ay nasa tamang lugar, pero walang personal na bakas. Walang init ng isang tahanan. Humarap sa kanya si Miguel, ang mga mata ay seryoso at walang kurap. May mga patakaran sa bahay na ito, Lia. Nakinig lang Zia. Una, ito ay isang kasunduan. Huwag mong kalimutan yan. Pangalawa, may sarili kang kwarto. Huwag kang papasok sa kwarto ko o sa kwarto ng anak ko nang walang pahintulot ko. Tumango si Lia, bawat salita ay parang sampal. At ang pinakamahalaga sa lahat, pagpapatuloy niya, ang boses ay bumaba at naging mas matigas. Gawin mo lang ang parte mo bilang tagapag-alaga ng anak ko, si Leo. Iyon lang ang dahilan kung bakit ka nandito, huwag kang umasa ng higit pa. Pagkatapos noon, tinalikuran na siya nito at umakyat sa hagdanan. Itinuro ng katulong ang kanyang magiging silid sa ibaba, isang magandang guest room na kumpleto sa gamit. Pumasok si Lia at dahan-dahang isinara ang pinto. Napasandal siya rito, at sa wakas, bumagsak ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Napaupo siya sa gilid ng malambot na kama. Ang lahat ay bago, malinis, at mamahalin.
pero pakiramdam niya ay nasa isang gintong hawla siya. Ito na ang buhay niya ngayon. Isang kasinungalingan, isang pagkukunwari, isang walang katapusang sakripisyo. Niyakap niya ang kanyang sarili, sinusubukang hanapin ang kahit katiting na lakas, kaya ko to. Para kay Marco. Maya-maya, nang medyo kumalma na siya, tumayo siya para ayusin ang iilang damit na dala niya. Gusto niyang maging abala, gusto niyang itaboy ang kalungkutan. Biglang bumukas ng malakas ang pinto ng kanyang silid. Nagulat si Leah at napalingon. Isang batang lalaki, marahil nasa 7 o 8 taong gulang, ang nakatayo sa may pintuan. Ang mga mata nito ay singkit, at ang paraan ng pagtingin niya sa kanya ay puno ng galit. Ito si Leo, ang anak ni Miguel. Ang dahilan ng lahat ng ito. Sinubukan ni Leah ng umiti. Isang maliit, alanganing ngiti. Bilang isang guro sa elementarya, sanay siya sa mga bata, pero ang batang nasa harap niya ngayon ay iba. May pader na nakapalibot dito, isang pader na kasing taas, at kasing tigas ng pader na itinayo ng ama nito. Hello, mahinang sabi ni Leah. Ikaw ba si Leo? Hindi sumagot ang bata. Sa halip, lalo pang tumalim ang titig nito sa kanya. Ang maliliit niyang mga kamao ay nakakuyom sa kanyang gilid. Para siyang isang maliit na sundalo na handang makipaglaban. Muling nagsalita si Leah, mas malambing ang boses. Ako si. Alam ko kung sino ka, putol ng bata, ang boses ay matigas at puno ng pagkasuklam. Tumingin ito sa kanya mula ulo hanggang paa, na para bang isa siyang basura na inanod lang sa dalampasigan. At pagkatapos, sinabi nito ang mga salitang tumatak sa isip at puso ni Leah, mga salitang mas masakit pa sa anumang sinabi ng ama nito. Hindi ikaw ang nanay ko. Ang bawat salita ay isang dagok. Malinaw. Matigas, walang alinlangan. Bago pa man makasagot si Leah, bago pa man niya mahabol ang hininga niyang tila ninakaw, dugtong pa ng bata, at hinding-hindi ka magiging nanay ko, umalis ka dito. Pagkasabi noon, walang pasabing ibinagsak nito ang pinto. Blag. Ang malakas na tunog ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid, at sa katahimikan na sumunod dito, naramdaman ni Leah ang bigat ng kanyang sitwasyon. Napatitig na lang siya sa saradong pinto. Ang lakas na sinubukan niyang buuin kanina ay biglang naglaho, dinurog ng isang 8 taong gulang na bata. Dong umating ang gabi, pero hindi siya lumabas ng kwarto. Narinig niya ang mahinang tunog ng mga pinggan at kubyertos mula sa malayo. Ang tunog ng isang pamilya na naghahapunan, isang pamilya na hindi siya kabilang. Ang bawat minuto ay parang isang oras. Ang bawat oras ay parang isang araw. Niyakap niya ang kanyang mga tuhod, sinusubukang maghanap ng init sa malamig na silid. Ang bahay na ito, sa kabila ng ganda at laki, ay mas malamig pa kaysa sa pinakamalamig na bilangguan. Dahil dito, ang rehas ay hindi nakikita, pero ramdam na ramdam niya ang bigat nito sa kanyang kaluluwa. May kumatok sa pinto. Mahina, magalang nakatok. Ma'am Leah? Iyon ang boses ng katulong kanina. Pinunasan ni Leah ang kanyang mga pisngi at sinubukang patatagin ang kanyang boses. Bakit po? Handa na po ang hapunan, ma'am. Pinapatawag na po kayo ni Sir Miguel. Ang puso ni Leah ay biglang kumabog ng mabilis. Pinapatawag siya. Kailangan niyang harapin ulit ang mag-ama. Kailangan niyang umupo sa isang hapagkainan na puno ng tensyon at pagkamuhi. Huminga siya ng malalim. Para kay Marco. Dahan-dahan siyang tumayo. Naglakad siya papunta sa salamin at tiningnan ang kanyang sarili. Ang kanyang mga mata ay medyo namamaga, ang kanyang mukha ay maputla. Hindi ito ang itsura ng isang bagong kasal. Ito ang itsura ng isang talunan. Binuksan niya ang pinto. Sige po. Susunod na ako, sabi niya sa katulong, pilit nang umingiti. Ang dining area ay maliwanag, si Miguel ay nakaupo na sa kabisera ng mahabang mesa. Si Leo naman ay nasa kanang bahagi nito, may isang bakanteng upuan sa kaliwa ang upuan para sa kanya. Walang nagsasalita nang siya ay papalapit. Ang tanging maririnig lang ay ang tunog ng kanyang mga yapak sa makintab na sahig. Umupo siya. Ang katahimikan ay nakabibingi. Inilapag ng katulong ang pagkain sa harap niya. Masasarap na pagkain, pero parang wala siyang panlasa. Kumain ka na, utos ni Miguel, hindi nakatingin sa kanya, ang atensyon nito ay nasa kanyang plato. Kumuha si Leah ng kaunting kanin at ulam. Nanginginig ang kanyang kamay habang hawak ang kutsara at tinidor. Bawat subo ay parang isang malaking bato na kailangan niyang lunukin. Napansin niyang hindi rin kumikibo si Leo, nakayuko lang ito at pinaglalaruan ang pagkain sa kanyang plato. Sa gitna ng hapunan, biglang nagsalita si Leo, ang boses ay malinaw sa katahimikan. Daddy, kailan siya aalis? Napatigil sa paghinga si Leah. Ang kutsara ay nanigas sa kanyang kamay. Hindi agad sumagot si Miguel, ibinaba nito ang kanyang mga kubyertos ng dahan-dahan.
Leo, sabi ni Miguel sa isang tonong may babala, kumain ka lang. Pero, Dad, giit ng bata, at ngayon ay tumingin ito ng diretso kay Lia, ang mga mata ay puno ng hamon. Ayoko sa kanya. Hindi siya si Mommy. Sa pagkakataong ito, tumingin na si Miguel kay Lia, isang tingin na hindi niya mabasa, may bahid ba ito ng awa, o inis, o baka naman wala lang. Lia will be staying with us for a long time, Leo, mahinang sabi ni Miguel, pero may bigat. She will take care of you. That's the arrangement. Now, finish your food. The arrangement. Ang kasunduan. Iyon lang pala talaga siya. Isang kasunduan. Isang tagapag-alaga. Hindi na nagsalita si Leo, pero ang pagkamuhi sa mukha nito ay sapat ng sagot. Natapos ang hapunan sa parehong nakabibinging katahimikan, si Lia ang unang tumayo. Salamat sa pagkain, sabi niya, kahit walang nakikinig, aakyat na po ako. Mabilis siyang tumalikod at bumalik sa kanyang silid, bago pa man may makakita sa mga luhang nagbabadyang tumulo muli mula sa kanyang mga mata. Isinara niya ang pinto at napasandal dito. Ito ang unang gabi niya sa kanyang bagong buhay, ang unang gabi niya bilang si Mrs. De La Cruz. At sa buong buhay niya, ngayon lang niya naramdaman ang ganito katinding pag-iisa. Ang kasunduan ay nagsimula na. At ang presyo nito, ngayon pa lang, ay unti-unti nang naniningil. Isang pamilyar na tunog ang gumising kay Miguel mula sa kadiliman. Ang tunog ng mga gulong na pilit kumakapit sa kalsada, ang nakabibinging pag-iyak ng metal na yumuyupi. Ang pagkabasag ng salamin na parang 1,000 bituin na sabay-sabay na bumabagsak. At ang huling imahe ang mukha ni Isabel, ang mga mata ay nanlalaki sa takot, ang bibig ay bumubuka para isigaw ang kanyang pangalan bago lamunin ng dilim ang lahat. Isabel! Napabalikwas ng bangon si Miguel, ang dibdib ay umaakyat baba, ang noo ay basang-basa ng pawis. Ang kwarto ay tahimik at madilim, ngunit sa kanyang isip, ang mga sigaw at ang tunog ng trahedya ay umuulit-ulit na parang isang sirang plaka. Ilang taon na ang nakalipas, pero ang bangungot ay palaging bumabalik, palagi. Hinilamos niya ang kanyang mukha ng nanginginig na mga kamay. Kinapa niya ang baso ng tubig sa kanyang bedside table, at ininom ito ng isang lagukan, sinusubukang pawiin ang apoy sa kanyang lalamunan. Ang unang likas na kilos niya, tulad ng gabi-gabi, ay ang tumayo at silipin ang kanyang anak. Dahan-dahan siyang naglakad palabas ng kanyang silid, ang bawat hakbang ay mabigat, ang bawat anino sa pasilyo ay parang isang paalala ng kanyang pagkukulang. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng kwarto ni Leo. Ang ilaw mula sa labas ay nagbigay liwanag sa natutulog na anyo ng kanyang anak. Nakabaluktot ito, yakap-yakap ang isang luma at gutay-gutay na stuffed toy ang huling regalong ibinigay ni Isabel dito. Naramdaman ni Miguel ang pagkirot sa kanyang puso. Si Leo ang lahat ng natitira sa kanya, ang kanyang tanging dahilan para bumangon sa umaga, ang kanyang buhay na paalala ng pag-ibig na nawala. Pagkasara niya ng pinto, napadaan siya sa guest room kung saan natutulog ang bagong asawa niya. Si Lia. May kaunting siwang sa pinto. Nakita niya ito sa loob, mahimbing na natutulog, ang mukha ay payapa, isang estranghero sa sarili niyang bahay. Naramdaman niya ang pag-igting ng kanyang panga, hindi galit sa babae, kundi galit sa sitwasyon, isang problema, isang abala. Isang kasunduang napilitan siyang pasukin para lang magkaroon ng kaunting kaayusan ang buhay ng kanyang anak, ngunit ang presensya nito ay tila nagdulot lang ng mas maraming gulo. Isinara niya ang siwang at nagpatuloy sa paglakad. Pumasok siya sa kanyang home office, ang kanyang santuwaryo. Binuksan niya ang ilaw sa mesa. Kinuha niya ang isang naka-frame na litrato, siya, si Isabelle, at si Leo noong masaya pa sila, bago ang lahat. Bago ang aksidente. Bago ang kasalanan na habang buhay niyang papasanin. Kung sana umuwi lang ako ng mas maaga. Kung sana ako ang nagmamaneho, kung sana. Hinaplos niya ang salamin, ang daliri niya ay sumusunod sa ngiti ni Isabel. Patawarin mo ako, mahal. Nabigo kita. Pero ipinapangako ko, hindi ko pababayaan ang anak natin, hinding-hindi. Iyon ang sumpang bumubuhay sa kanya. Kinaumagahan, ang tensyon sa bahay ay mas makapal pa kaysa sa kape na tinitimpla niya. Nakaupo na si Leo sa hapagkainan, ang mukha ay nakasimangot. Si Lia naman ay naglalabas ng mga plato ng almusal sinangag, itlog, at hotdog. Good morning, bati ni Lia sa isang mahinang boses, iniiwasan ang kanyang tingin. Hindi sumagot si Miguel. Tumango lang siya at umupo. Inilapag ni Lia ang isang plato sa harap ni Leo. Leo, kain ka na. Tinitigan lang ng bata ang pagkain, pagkatapos ay itinulak niya ito palayo ng bahagya. Ayoko niyan, gusto ko ng cereal. Pero paborito mo ang hotdog, sabi ni Lia, halatang sinusubukang maging pasensyoso. Ayoko nga sabi. Sigaw ng bata. Si mommy lang ang gumagawa ng hotdog ko.
Bumagsak ang katahimikan. Nakita ni Miguel ang sakit na dumaan sa mga mata ni Leah bago ito mabilis na nakabawi. Sige, ikukuha kita ng cereal, sabi nito at tumalikod. Napabuntong hininga si Miguel. Leo, that's enough. Hindi na niya ito pinahaba pa, alam niyang mahirap para sa lahat. Para sa kanya, para sa anak niya. At siguro, para na rin sa babaeng iyon. Sa presinto, ang mundo ni Miguel ay iba. Dito, siya ang may kontrol. Siya si Captain de la Cruz, nirerespeto at kinatatakutan. Ang gulo sa kanyang bahay ay pansamantala niyang naiiwan sa labas. Pumasok sa kanyang opisina ang kanyang matalik na kaibigan at kapwa-opisyal, si David Reyes, may dala itong 2 tasa ng kape. Para sa pinakabagong groom ng Quezon City, biro ni David sabay abot ng 1 tasa. Tumigil ka nga, sabi ni Miguel, pero kinuha niya ang kape. Sumandal si David sa kanyang mesa, ang mukha ay nagpapakita ng pag-aalala. Kumusta, pare? Ang biglaan naman yata ng lahat. Okay ka lang ba talaga? Kailangan ko nang mag-aalaga kay Leo. Ito ang pinakamadaling paraan, sagot ni Miguel, umiiwas sa tingin. Ang babaeng iyon. Si Leah, sabi ni David, maingat ang tono, kilala mo ba siyang mabuti? Sigurado ka bang mapagkakatiwalaan ang babaeng yan, Miggy? Masyadong biglaan. Mahirap magtiwala sa mga taong desperado para sa pera. Naramdaman ni Miguel ang pag-init ng kanyang ulo. Anong gusto mong palabasin, David? Mabilis na itinaas ni David ang kanyang mga kamay. Wah, relax lang, pare. Nag-aalala lang ako para sa'yo at kay Leo. Alam mo yan, kaibigan mo ako, ayoko lang na masaktan ka ulit. Napabuntong hininga si Miguel. Alam niyang tama si David, kaibigan niya ito. Isa sa mga iilang taong nakasama niya mula pa noong kolehiyo hanggang sa pagpanaw ni Isabel. Alam ko. Pasensya na. Magulo lang talaga, sabi ni Miguel. Naiintindihan ko, sabi ni David, tinapik ang kanyang balikat, basta kung kailangan mo ng kausap, nandito lang ako, lagi. Umalis si David, iniwan si Miguel sa kanyang mga iniisip. Ang mga salita ng kanyang kaibigan ay parang isang maliit na tinik na bumaon sa kanyang isip. Sigurado ka bang mapagkakatiwalaan? Ipinilig ni Miguel ang kanyang ulo, kailangan niyang mag-focus sa trabaho. Iyon ang tanging paraan para makalimot. Ngunit bago pa man niya mabuksan ang unang folder ng kaso sa kanyang mesa, tumunog ang kanyang telepono. Isang hindi rehistradong numero. Ang numero ng eskwelahan ni Leo, bigla siyang kinabahan. Hello. This is Captain de la Cruz. Good morning po, sir, sabi ng boses sa kabilang linya. Ito ang guro ni Leo. Ang boses nito ay puno ng pag-aalala. Sir, tumatawag po ako tungkol kay Leo. Agad na naging alerto si Miguel. Anong nangyari? Ayos lang ba siya? Nag-atubili ang guro. Sir, okay naman po siya, pero nasangkot po siya sa isang gulo. Nakipagsuntukan po siya sa kaklase niya. Napatayo si Miguel, ang mga kamao ay nakakuyom sa ibabaw ng kanyang mesa. Anong dahilan? Huminga ng malalim ang guro bago sumagot. Sinabihan po kasi siya ng kaklase niya na masama daw po ang bago niyang stepmother. Walang katok. Ang pinto ng silid ni Leah ay bumukas ng biglaan. Si Miguel ang nakatayo doon, bihis na sa kanyang uniforme. Ang kanyang mukha ay mas matigas pa kaysa karaniwan, ang panga ay tiim, at ang mga mata ay nag-aapoy sa pinipigilang inis. Napatayo si Leah mula sa kanyang pagkakaupo sa kama. May problema po ba? Magbihis ka, utos nito, ang boses ay malamig at walang anumang palamuti, sasama ka sa akin. Saan po tayo pupunta? Tanong ni Leah, ang puso niya ay nagsisimulang kumabog sa kaba. Hindi ito sumagot. Tinitigan lang siya nito ng mariin, isang tingin na nagsasabing huwag na siyang magtanong pa, pagkatapos ay tumalikod ito at isinara ang pinto. Naiwan si Leah na nanginginig. Mabilis siyang nagpalit ng damit, pinili ang isang simpleng blusa at pantalon ang kanyang karaniwang suot bilang isang guro. Ang kanyang mga kamay ay hindi mapakali habang inaayos niya ang kanyang buhok. Ano ang nangyari? May kinalaman ba ito kay Leo? O sa kanya? Ang biyahe papunta sa eskwelahan ay puno ng katahimikang nakakabingi. Nakaupo si Leah sa passenger seat, ang mga kamay ay magkadaop sa kanyang kandungan, hindi niya magawang tumingin kay Miguel. Sa halip, pinanood niya ang mga gusali at puno na mabilis nilang nilalampasan. Bawat segundo ng katahimikan ay parang isang akusasyon. Nararamdaman niya ang galit na nagmumula sa lalaking katabi niya. Galit na hindi niya alam kung para kanino, para ba sa kanya, sa sitwasyon, o sa buong mundo. Sinulyapan niya ito. Ang mga kamay nito ay mahigpit na nakahawak sa manibela, ang mga ugat ay halos lumabas. Kasalanan ko ba to? Tanong niya sa sarili. Dahil ba sa presensya ko, kaya nagkakagulo ang buhay nila? Pagdating nila sa eskwelahan, agad silang dinala sa opisina ng punong guro.
Nandoon na si Leo, nakaupo sa isang silya sa isang sulok, ang mga braso ay nakahalukip-kip at ang mukha ay nakayuko. Sa kabilang banda ay may isa pang batang lalaki, umiiyak habang yakap ng kanyang ina. Ang ama naman nito ay nakatayo, matalim ang tingin kay Leo. Ang eksena ay sumaksak sa puso ni Leah. Captain De La Cruz, bati ng punong guro, isang babaeng may edad na. Ang kanyang boses ay formal, pero may halong pag-aalala. Lumapit si Miguel kay Leo. Leo, anong nangyari? Tanong niya, ang boses ay kontrolado pero may bigat ng awtoridad ng isang kapitan. Hindi sumagot si Leo, lalo lang itong yumuko. Leo, look at me when I'm talking to you, giit ni Miguel. Lalo lang umiling ang bata, ang mga balikat ay nagsimulang manginig. Nakita ni Leah ang pagkainis sa mukha ni Miguel. Alam niyang anumang sandali ay sisigaw na ito. Bago pa iyon mangyari, humakbang siya pasulong. Captain, mahinang sabi niya. Napalingon si Miguel sa kanya, ang mga mata ay nagtatanong. Maaari ko po ba siyang kausapin? Saglit lang po, pakiusap ni Leah. Nag-atubili si Miguel. Nakita niya ang pagdududa sa mukha nito, ngunit sa huli, tumango ito, isang beses lang, at lumayo ng kaunti. Dahan-dahan lumapit si Leah kay Leo, hindi siya tumayo sa harap nito. Sa halip, lumuhod siya para maging kapantay niya ang bata. Ang simpleng kilos na ito ay nagpabago sa lahat. Leo, sabi niya sa pinakamalambing niyang boses, ang boses na ginagamit niya sa kanyang mga estudyante kapag sila'y nasasaktan. Ayos ka lang ba? Hindi pa rin tumingin ang bata, pero tumigil ito sa pag-iling. Hindi ako magagalit, pagpapatuloy ni Leah, gusto ko lang malaman kung anong nararamdaman mo. Ilang sandali ng katahimikan. At pagkatapos, sa isang halos pabulong na boses, nagsalita si Leo, sinabi niya na masama ka, sinabi niya na pinalitan mo si Mommy. Naramdaman ni Leah ang pagkirot sa kanyang puso, hindi para sa sarili niya, kundi para sa batang nasa harap niya, isang batang nasasaktan, nalilito, at natatakot. Hinawakan niya ng napakagaan ang braso nito. At iyon ba ang ikinagalit mo? Dahan-dahang tumango si Leo. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata at bumagsak sa sahig. Walang pwedeng pumalit kay Mommy. Walang sinumang papalit sa Mommy mo, Leo, sabi ni Leah, ang kanyang boses ay puno ng katiyakan. Ang Mommy mo ay laging magiging Mommy mo, siya lang ang nag-iisa. Dahan-dahang inangat ni Leo ang kanyang mukha, ang mga mata nito ay puno ng luha at pagkalito. Hindi ako nandito para pumalit sa kanya, sabi ni Leah, nandito ako para tulungan ka, at ang daddy mo. Mula sa kanyang kinatatayuan, pinanood ni Miguel ang buong eksena. Hindi niya narinig ang lahat ng pinag-usapan, pero nakita niya ang pagbabago sa kanyang anak. Nakita niya kung paano mula sa isang nakayukong bata na puno ng galit, dahan-dahan itong tumingin kay Leah. Nakita niya ang paraan ng pagluhod ni Leah, isang kilos na hindi niya naisip gawin. Pagkatapos ng ilang minuto, tumayo si Leah kasama si Leo, humarap sila sa punong guro at sa kabilang pamilya. Patawad po sa ginawa ng anak ko, sabi ni Leah, nakatingin sa magulang ng batang nasaktan. At pagkatapos ay tumingin siya sa punong guro. Leo is not a bad kid, he's just grieving. Ang mga salitang iyon ay tumama kay Miguel. Simple, direkta, at puno ng katotohanan. Isang katotohanang alam niya pero pilit niyang tinatabunan ng galit at disiplina. Naayos ang lahat. Humingi ng tawad si Leo, nagkaunawaan ang mga magulang. Sa biyahe pa uwi, ang katahimikan sa loob ng kotse ay iba na. Hindi na ito puno ng akusasyon, isa na itong katahimikang nag-iisip, nagpoproseso. Pinanood ni Leah ang pagtulog ni Leo sa backseat sa pamamagitan ng rearview mirror. Ang mukha nito ay payapa na. Nang malapit na sila sa kanilang bahay, bago pa man niya iliko ang sasakyan papasok sa gate, biglang nagsalita si Miguel. Salamat. Isang salita lang, hindi ito malambing, hindi ito mainit, ito ay sinabi sa isang mababa at medyo magaspang na tono. Pero para kay Leah, ang isang salitang iyon ay parang isang patak ng ulan sa isang tigang na lupa. Ito ang unang pagkakataon na narinig niya itong nagsalita sa kanya nang walang bahid ng galit o lamig. Napatingin siya dito. Nakatingin ito ng diretso sa daan. Walang anuman po, sagot niya. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi, isang ngiti ng pag-asa. Marahil, may pag-asa pa. Marahil, sa paglipas ng panahon, pumasok ang sasakyan sa garahe. Bumaba si Miguel para buhatin ang natutulog na si Leo. Sumunod naman si Leah, dala ang bag ng bata. At pagkatapos, sa pagbukas nila ng pinto ng bahay, lahat ng munting pag-asang iyon ay biglang naglaho na parang bula. Nakatayo sa gitna ng kanilang sala, na para bang siya ang reyna ng bahay, ay si Tita Elena. Ang kanyang mga labi ay may pulang kolorete, at ang ngiti sa mga labing iyon ay matamis ngunit puno ng lason.
Tumingin ito sa kanilang dalawa, ang mga mata ay kumikinang sa tagumpay. Kamusta na ang bagong kasal? Ang ngiti ni Tita Elena ay parang isang matamis na laso na kumalat sa hangin, sinisira ang kapayapaang dala-dala ni Miguel pagpasok sa bahay. Ang kaunting init na naramdaman niya sa kotse kanina ay biglang naglaho, napalitan ng pamilyar na lamig ng pagbabantay. Tita Elena, bati niya, ang boses ay formal at walang emosyon. Sinadya niyang hindi ngumiti. Captain, sagot ng babae, ang boses ay matamis na parang pulot. Napadaan lang ako para kamustahin ang pamangkin ko. Siyempre, at ang bago niyang pamilya. Dumaan si Miguel sa pagitan nila, dala-dala ang natutulog na si Leo. Ang amoy ng pabango ni Elena ay masangsang, at nagdulot ito ng inis sa kanya. Ihahatid ko lang si Leo sa taas. Bawat hakbang niya paakyat sa hagdanan ay sinasamantala niya para mag-isip. Anong ginagawa ng babaeng ito dito? Ang tiempo ay masyadong perpekto, masyadong kalkulado. Maingat niyang inihiga si Leo sa kama nito at kinumutan, hinaplos niya ang buhok ng anak. Sa mga sandaling tulad nito, simple lang ang lahat, ngunit paglabas niya ng kwarto, ang komplikadong realidad ay naghihintay na naman sa ibaba. Nang siya ay bumababa, narinig niya ang mahihinang boses mula sa sala. Hindi niya maintindihan ang mga salita, pero narinig niya ang tono. Ang boses ni Elena ay mababa at may diin isang tonong nagbabanta. Ang sagot naman ni Lia ay halos pabulong, puno ng pakiusap. Nang maramdaman nila ang kanyang pagbaba, bigla silang tumahimik. Nakita ni Miguel ang mabilis na pagbabago sa kanilang mga mukha. Ang takot sa mga mata ni Lia ay mabilis na napalitan ng isang blankong ekspresyon. Ang pagbabanta naman sa mukha ni Elena ay naging isang malawak, pekeng ngiti. Ang eksenang iyon ay sapat na. Para sa isang pulis na sanay magbasa ng mga tao, ang biglaang pagbabago ay isang malaking pulang bandila, mayroon silang tinatago. Mukhang napasarap ang usapan ninyo, sabi ni Miguel, umupo sa isang single-seater na sofa, malayo sa kanilang dalawa. Ah, oo, Captain, mabilis na sagot ni Elena. Kinakamusta ko lang si Lia. Sinasabi ko sa kanya kung gaano siya kaswerte na napunta sa isang mabuting tao na tulad mo. Pinanood ni Miguel ang reaksyon ni Lia. Napayuko ito, ang mga daliri ay pinaglalaruan ang laylayan ng kanyang blusa. Isang kilos ng isang taong hindi komportable, isang taong may itinatago. Alam mo naman, Captain, mahirap ang buhay. Pagpapatuloy ni Tita Elena, ang kanyang mga mata ay lumipat mula kay Lia patungo kay Miguel, puno ng kahulugan. Si Lia, gagawin niya ang lahat para sa pamilya. Kahit ano. Ang mga salitang iyon. Gagawin ang lahat. Kahit ano. Biglang bumalik sa isip ni Miguel ang sinabi ni David kanina, mahirap magtiwala sa mga taong desperado para sa pera. Ang munting paghanga na naramdaman niya para kay Lia sa eskwelahan kanina ang kanyang kahinahunan, ang kanyang pag-unawa kay Leo ay nagsimulang matabunan ng laso ng pagdududa. Ito ba ang totoong dahilan? Isang desperadong babae na handang gawin ang lahat, kahit na ang magpakasal sa isang lalaking hindi niya kilala, para lang sa pera. Ang kabaitan bang ipinakita niya kanina ay bahagi lang ng isang mas malaking pag-arte? Napuno ng pait ang kanyang bibig. Napakagaling. Napakagaling nilang umarte. Tumayo siya. Magkano ang kailangan mo? Tanong niya, hindi kay Elena, kundi direkta kay Lia. Nag-angat ng tingin si Lia, ang mga mata ay nanlalaki sa gulat at sakit. Ano po? Huwag na tayong maglokohan, sabi ni Miguel, ang boses ay malamig na parang yelo. Ang pagbisitang ito, itong lahat ng ito, may presyo. Magkano? Miguel, hindi. Simula ni Lia. Captain, pagtatama ni Elena, ang ngiti ay hindi pa rin nawawala, huwag mo namang isipin yan. Ang pag-aalala ko kay Lia ay tunay. Hindi pinansin ni Miguel ang matandang babae, ang mga mata niya ay nakatutok lang kay Lia. Sa bawat segundong hindi ito sumasagot, lalong tumitibay ang kanyang hinala. Tumalikod siya at naglakad papunta sa kanyang opisina. Binuksan niya ang isang drawer, kumuha ng isang makapal na sobre ng perang nakalaan para sa mga emergency, at bumalik sa sala. Hindi niya ito inyabutte. Itinapon niya ito sa mesang salamin sa harap ni Lia. Plak! Ang tunog ay malakas sa tahimik na silid. Nagulat si Lia, napaurong na parang nasampal. Ibigay mo sa tita mo, sabi ni Miguel, ang bawat salita ay may bigat ng paghamak, at sabihin mo sa kanya, ito na ang una't huli. Nakita niya ang mabilis na pagbabago sa mukha ni Lia. Ang gulat ay naging kahihiyan, ang kahihiyan ay naging sakit. Ang mga mata nito ay nagsimulang mamasa-masa. Dahan-dahan, na parang mabibigat ang kanyang mga braso, kinuha ni Lia ang sobre, hindi ito tumingin sa kanya. Hindi rin ito tumingin sa tiyahin niya, nakayuko lang ito, tinititigan ang sobre na para bang isa itong ahas na anumang oras ay tutuklawin siya. Si Tita Elena naman, ang ngiti ay mas lalong lumawak, tagumpay.
Napakabuti mo talaga, Captain, sabi nito, huwag kang mag-alala, sisiguraduhin kong magiging mabuting asawa sa'yo si Leah. Hindi na sumagot si Miguel. Tumalikod na siya at umakyat sa hagdanan, ayaw na niyang makita ang kanilang mga mukha. Sa pagpasok niya sa kanyang silid, isinara niya ang pinto, napasandal siya rito, napapikit ng mariin. Ang pader na sinimulang tibagin ni Leah kanina sa eskwelahan ay muli niyang itinayo, mas mataas, mas matibay. Gusto niyang maniwala na tama ang ginawa niya. Napinutol niya ang problema bago pa man ito lumaki. Ngunit sa isang sulok ng kanyang isip, nakita niya ulit ang itsura ni Leah nang kunin nito ang pera, ang sakit sa mga mata nito, ang kahihiyan. Ipinilig niya ang kanyang ulo. Iyon ay bahagi ng palabas, kailangan niyang tandaan iyon. Ito ay isang kasunduan, isang transaksyon. At ngayon, bayad na ang unang kabayaran. Ang mga araw na sumunod ay isang ehersisyo sa pag-iwas. Si Leah ay gumagalaw sa loob ng bahay na parang isang multo. Gigising siya ng maaga, ipaghahanda ng almusal si Leo, bago pa man ito bumaba, at maglilinis habang nasa eskwela ang bata at nasa trabaho si Miguel. Si Miguel naman ay umaalis bago pa man sumikat ang araw at umuuwi kapag tulog na ang lahat. Kung magkasalubong man sila sa pasilyo, isang tipid na tango lang ang ibinibigay nito, ang mga mata ay laging malamig, laging malayo. Ang bigat ng perang nasa sobre, na itinago niya sa ilalim ng kanyang mga damit, ay parang isang batong nakatali sa kanyang kaluluwa. Ibinigay niya ang kalahati kay Tita Elena sa araw ding iyon, sa isang maikling pagkikita sa labas ng bahay na puno ng panunumbat. Ito lang, sabi ng kanyang tiyahin, ang mga mata ay ganid na nakatingin sa sobre, mas malaki pa riyan ang utang mo sa akin, Leah. Ang utang ng loob. Pagkatapos noon, hindi na siya nagpakita, ngunit ang anino nito ay nanatili. At may isa pang anino na bumabagabag sa kanya. Isang gabi, habang nag-iisa siya sa kanyang silid, tumunog ang kanyang cellphone. Isang text message mula sa isang hindi kilalang numero, binuksan niya ito, ang puso ay nagsimulang kumabog. 6 na salita lang. Alam ko ang sikreto mo. Nanlamig ang buong katawan ni Leah. Anong sikreto? Ang kasunduan nila ni Miguel? Ang tungkol sa pag-frame up kay Marco? Ang tungkol sa pera? Nanginginig ang mga kamay niya habang sinusubukang tawagan ang numero, ngunit wala. Hindi ito matawagan, na para bang ang numero ay hindi umiiral, sinubukan niya ulit at ulit. Ngunit wala pa ring sagot. Sino ito? Paano niya nalaman? Mula noon, ang bawat tunog ng cellphone ay nagpapakaba sa kanya. Ang bawat anino sa kanyang paligid ay tila nagmamasid. Ang bahay na dati ay malamig lang, ngayon ay parang may panganib na nakakubli sa bawat sulok. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng mga libro sa isang estante sa pasilyo sa ikalawang palapag, napansin niya ang isang pinto na hindi pa niya nakikitang bukas. Nasa dulo ito ng pasilyo, malayo sa kwarto ni Miguel at ni Leo. Ang pinto ay gawa sa mas madilim na kahoy, at ang doorknob ay mas luma, sinubukan niyang pihitin ito. Nakalak. Hindi niya ito pinilit. Iginagalang niya ang mga hangganan ni Miguel, ngunit hindi niya maiwasang magtaka. Ano ang nasa likod ng saradong pinto na iyon? Isang gabi, nagising si Leah dahil sa uhaw. Dahan-dahan siyang bumangon para hindi makagawa ng ingay at bumaba para kumuha ng tubig. Ang buong bahay ay nababalot sa dilim, tanging ang sinaglang ng buwan mula sa bintana ang nagsisilbing ilaw. Nang paakyat na siya pabalik, narinig niya ang isang mahinang tunog. Isang kalabog na sinundan ng isang unggol, galing ito sa direksyon ng nakakandadong silid. Kinabahan siya. May magnanakaw ba? Sumilip siya sa pasilyo, ang nakita niya ay nagpatigil sa kanyang paghinga. Nakaupo sa sahig, nakasandal sa nakakandadong pinto, ay si Miguel, ang kanyang damit ay gusot, ang buhok ay gulo, at sa tabi niya ay isang basag na baso at isang bote ng alak na halos wala ng laman. Lasing siya. Ang malakas at kinatatakutang si Captain de la Cruz ay nakaupo sa sahig na parang isang talunang sundalo. Ngunit hindi ang itsura niya ang yumanig kay Leah, kundi ang mga salitang pabulong na lumalabas sa kanyang bibig. Isabel. Isabel. Ang pangalan ay parang isang dasal. Isang pagsusumamo na puno ng sakit. Bakit? Bakit mo ako iniwan? Sa mga sandaling iyon, lahat ng takot, lahat ng galit at sama ng loob na naramdaman ni Leah para kay Miguel ay naglaho. Ang nakikita niya ngayon ay hindi ang malupit na lalaking nagtapon ng pera sa kanya. Ang nakikita niya ay isang lalaking wasak, isang lalaking nalulunod sa sarili niyang pighati. Dahan-dahan siyang lumapit, ang bawat hakbang ay maingat. Captain, mahinang tawag niya. Miguel. Dahan-dahang inangat ni Miguel ang kanyang ulo. Ang mga mata niya ay mapungay at malabo, hindi siya makapokus. Nang makita siya nito, isang anino ng pagkalito ang dumaan sa mukha nito.
Isabel, sabi nito, ang boses ay magaspang at puno ng pag-asa. Umiling si Lia, ang puso niya ay kumikirot para dito. Hindi po. Si Lia po ito. Ngunit parang hindi siya narinig ni Miguel. Sinubukan nitong tumayo ngunit nawalan ito ng balanse. Bago pa ito bumagsak, mabilis na lumapit si Lia at inalalayan ito. Isabel, bumalik ka. Bulong nito, ang hininga ay amoy alak. Huwag. Huwag mo kaming iwan ulit. Naramdaman ni Lia ang bigat ng katawan ni Miguel, ngunit mas naramdaman niya ang bigat ng kalungkutan nito. Inakay niya ito palayo sa saradong pinto at dahan-dahang dinala papunta sa silid nito. Pagdating sa loob, maingat niya itong inihiga sa kama, kumuha siya ng isang maliit na tuwalya, binasa ito ng maligamgam na tubig, at dahan-dahang pinunasan ang mukha at leeg nito. Sa gitna ng kanyang pag-aalaga, biglang hinawakan ni Miguel ang kanyang kamay. Ang pagkakahawak nito ay mahigpit, desperado. Huwag kang umalis, bulong nito, ang mga mata ay nakapikit na. Please, stay. Napatigil si Lia. Ang init ng kamay nito ay tila gumapang sa buong katawan niya. Ito ang unang pagkakataon na hinawakan siya nito. At kahit alam niyang hindi siya ang tinutukoy nito, may kung anong kumurot sa kanyang puso, isang halo ng awa at isang damdaming hindi niya mapangalanan. Hindi niya binawi ang kanyang kamay. Hinayaan niya lang itong hawakan siya hanggang sa unti-unti itong nakatulog ng mahimbing. Pagod, naupo si Lia sa isang silya sa tabi ng kama. Pinanood niya ang natutulog na mukha ni Miguel. Wala na ang tigas, wala na ang lamig. Ang natira ay ang bakas ng sakit at pangungulila. Hindi pala siya bato, isip niya, may puso din pala siya, at wasak ito. Hindi niya namalayan na dinalaw na rin siya ng antok. Doon, sa tabi ng lalaking kinasusuklaman niya ilang oras lang ang nakalipas, siya ay nakatulog. Nagising si Miguel dahil sa sikat ng araw na tumatama sa kanyang mukha. Ang ulo niya ay kumikirot, ang bibig niya ay tuyo. Dahan-dahan siyang bumangon, napahawak sa kanyang ulo. Anong nangyari kagabi? Ang huli niyang natatandaan ay nasa tapat siya ng pinto ni Isabel. At pagkatapos, napansin niya. Nakaupo sa silya sa tabi ng kanyang kama, ang ulo ay nakasandal sa pader, ay si Lia. Mahimbing itong natutulog, ang kanyang mukha ay payapa, ang kanyang paghinga ay marahan. Napatitig si Miguel. Anong ginagawa niya dito? Malabong mga alaala ang bumalik sa kanya, isang malambot na boses, isang malamig na tuwalya sa kanyang noo, isang mainit na kamay na humahawak sa kanya. Siya ba yun? Naramdaman niya ang isang kakatwang damdamin, isang halo ng hiya at pasasalamat, hindi niya alam. Ang alam niya lang ay sa lahat ng taong gusto niyang makakita sa kanya sa ganoong kalagayan, hindi si Lia iyon. Dahan-dahan siyang tumayo para hindi ito magising. Kukunin na sana niya ang kanyang cellphone sa bedside table para tingnan ang oras nang biglang umilaw ang screen nito. Isang bagong mensahe. Mula sa isang hindi kilalang numero. Binuksan niya ito. Isa itong litrato. Isang litrato ni Lia. Nakaupo ito sa isang coffee shop, nakangiti habang kausap ang isang lalaki. Ang paraan ng pagtawa nito, ang paraan ng pagtingin nito sa lalaki, ay tila masaya, tila malapit sila sa isa't isa. Ang lalaki ay hindi niya kilala. Sa ilalim ng litrato, may isang maikling mensahe. Baka gusto mong malaman kung saan napupunta ang pera mo, Captain. Para siyang binuhusan ng isang baldeng nagyayelong tubig. Ang kaunting init na nagsimulang mamuo sa kanyang dibdib kanina lang, ang hiya, ang pasasalamat lahat ay naglaho, napalitan ng isang umaalimpuyong galit. Isang galit na mas matindi pa kaysa dati, dahil sa pagkakataong ito, naramdaman niyang pinagtaksilan siya. Tumingin siya kay Lia, na payapa pa ring natutulog, walang kamalay-malay sa bagyong namumuo sa loob niya. Ang kanyang mukha na kanina lang ay nagdulot ng kakatwang damdamin sa kanya, ngayon ay mukha na ng isang sinungaling, isang magaling na aktres. Ang kabaitan nito kagabi. Ang pag-aalaga. Lahat ba iyon ay isang palabas lang? Isang paraan para makuha ang tiwala niya, habang sa kanyang likuran, niloloko siya nito. Ikinuyom niya ang kanyang mga kamay, ang pagdududa na itinanim ni Tita Elena at diniligan ni David ay biglang yumabong at namunga ng mapait na galit. Ngayon, lahat ay nagkaroon ng saysay. Ang pagtanggap nito sa kasunduan, ang biglaang pangangailangan sa pera. Ang mga lihim na kilos. Napahigpit ang hawak niya sa kanyang cellphone. Ang sakit ng ulo niya ay nawala, napalitan ng isang malinaw at matalas na determinasyon. Hindi siya magpapaloko. Hindi na ulit. Dahan-dahan siyang lumabas ng silid, iniwan ang natutulog na si Lia. Bawat hakbang niya ay tahimik, ngunit sa kanyang isip, ang kanyang mga sigaw ay nakabibingi. Ang pader na kanyang itinayo ay hindi na lang mataas at matibay. Ngayon, may mga tinik na rin ito. Hindi na nagising si Miguel dahil sa sikat ng araw. Gising na siya bago pa man ito sumikat.
Nakaupo siya sa dilim ng kanyang opisina, ang tanging liwanag ay mula sa screen ng kanyang cellphone, na paulit-ulit na ipinapakita ang litratong sumira sa anumang natitirang pag-asa sa kanyang dibdib. Ang imahe ni Leah, tumatawa kasama ang isang estranghero. Ang imahe ng isang kasinungalingan. Nang marinig niya ang mahinang paggalaw sa ibaba ang simula ng araw para sa iba tumayo siya. Ang bawat kilos niya ay kontrolado, bawat hakbang ay may bigat. Ang galit niya ay hindi na mainit, ito ay naging malamig, matalas, at handa ng sumugat. Pagbaba niya, naabutan niya si Leah sa kusina, nagtitimpla ng kape. Nang makita siya nito, isang maliit, alanganing ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Ang parehong ngiti na marahil ay ibinibigay nito sa lalaki sa litrato. Good morning po, bati nito. Pinadimpla ko na po kayon je. Hindi niya ito pinatapos. Inilapag niya ng may diin ang kanyang cellphone sa kitchen counter. Ang screen ay nakaharap dito, ipaliwanag mo to. Nawala ang ngiti sa mukha ni Leah. Ang kanyang mga mata ay nanlaki habang tinitingnan ang litrato. Nakita ni Miguel ang pagbabago ng kulay sa mukha nito mula sa pamumutla dahil sa gulat hanggang sa pamumula dahil sa kahihiyan. Saan niyo po nakuha yan? Tanong nito, ang boses ay nanginginig. Hindi yan ang tanong, mariing sabi ni Miguel. Ang tanong, sino ang lalaking yan, Leah? Ito ba ang dahilan kung bakit kailangan mo ng pera? Ito ba ang dahilan kung bakit ka pumayag sa kasunduang ito? Para may maipangtustos ka sa mga lihim mong lakad? Ang bawat tanong ay parang isang bala na diretsong tumatama dito. Hindi po. Hindi po totoo yan, sagot ni Leah. Ang mga mata ay nagsisimula ng mamuo ng luha. Frame up lang po yan. Hindi ko po kilala ang lalaking yan. Tumawa si Miguel. Isang tawang walang saya. Isang tawang puno ng pangungutya. Isang magaling na palabas, Leah. Ang pag-aalaga mo sa akin kagabi, ang pag-iyak mo sa eskwelahan, lahat ba yon ay kasama sa bayad? Magkano ka ba talaga? Magkano ang halaga ng bawat pekeng emosyon na ipinapakita mo? Miguel, nasasaktan ako sa mga sinasabi mo, umiiyak na sabi ni Leah. Mas nasasaktan ako sa ginagawa mo, sagot niya, ang boses ay kasing talim ng isang kutsilyo, sa paglalaro mo sa akin, sa paggamit mo sa anak ko. Tumalikod siya, hindi na makayanan ang pagtingin sa mukha nitong puno ng pagkukunwari. Sir, isang boses mula sa may pinto. Si David. Nakatayo ito roon, ang mukha ay puno ng pag-aalala. Pare, napadaan lang ako, sabi ni David, tumitingin mula kay Miguel patungo sa umiiyak na si Leah. May problema ba? Wala. Umalis ka na, Leah. Ayokong makita ang pagmumukha mo, utos ni Miguel, hindi lumilingon. Narinig niya ang mga yapak ni Leah na mabilis na tumatakbo paakyat ng hagdan, na sinundan ng malakas na pagsara ng pinto ng silid nito. Lumapit si David, tinapik ang kanyang balikat, okay ka lang, ano ang nangyari? Ipinakita ni Miguel ang litrato sa kanyang kaibigan. Sumipol si David. Grabe. Sinabi ko na sayo, Miggy, mag-ingat ka. May kutob na talaga akong hindi maganda sa babaeng yan. Akala ko. Kagabi. Napahinto si Miguel, ang hiya at galit ay naghahalo. Akala ko may parte sa kanya na totoo. Pare, yan ang problema sayo. Masyado kang mabuting tao, sabi ni David, ang boses ay puno ng pakikiramay. Ginagamit ka lang nila. Ng pamilya niya. Ng tiyahin niya. At ngayon, mukhang may iba pa siyang pinaglalaanan ng pera mo. Hayaan mo, tutulungan kitang alamin kung sino ang lalaking yan, para sa'yo at para sa kapakanan ni Leo. Tumango si Miguel, nagpapasalamat sa pagkakaroon ng isang kaibigang mapagkakatiwalaan. Isang kaibigan na laging nandyan para sa kanya. Salamat, David. Hindi ko alam ang gagawin ko kung wala ka. Wala yon, sabi ni David. Magkaibigan tayo. Hanggang sa huli. Makalipas ang ilang oras, sa isang tahimik na coffee shop sa kabilang bahagi ng lungsod, nakaupo si David Reyes sa isang mesang nasa madilim na sulok. Sa kanyang harapan, si Tita Elena ay masayang binibilang ang isang bagong lulo ng pera na iniabot niya. Magaling, sabi ni David, humihigop ng kanyang kape, napakagaling ng timing mo noong isang araw. Siyempre naman, mayabang na sagot ni Elena. Sanay na ako sa mga drama, at si Leah, napakadaling basahin. Konting panggigipit lang, bibigay na yan, tumingin ito sa pera, pero kulang pa rin to, David. Ngumiti si David. Isang ngiting hindi umaabot sa kanyang mga mata. Huwag kang mag-alala, Tita Elena. Simula pa lang ito. May mas malaki kang makukuha kung gagawin mo ng tama ang susunod na hakbang. Anong kailangan kong gawin? Tanong ni Elena, ang mga mata ay kumikinang sa kasakiman. Sumandal si David, ang kanyang boses ay bumaba, naging isang pabulong na puno ng lason. Gusto kong gawin mong miserable ang buhay niya sa loob ng bahay na yan. Gusto kong isipin ni Miguel na si Leah ay pabaya.
Isang irresponsableng madrasta. Isang panganib sa anak niya. Nangunot ang noo ni Elena. Paano ko gagawin yon? Gamitin mo ang utak mo, sabi ni David. Mag-imbento ka ng mga kwento, maghasik ka ng intriga, at higit sa lahat, sirain mo ang anumang koneksyon na maaaring mabuo sa pagitan ni Leah at ng batang si Leo. Iyon ang pinakamahalaga. Kailangang kamuhian ng bata si Leah. Tumango-tango si Elena, naiintindihan na ang plano, madali lang yan. Mabuti, sabi ni David, inilapag ang kanyang tasa. Dahil ang susunod na plano ko ay mangangailangan na si Miguel ay walang tiwala kay Leah. Kahit katiting. Tumayo na si David para umalis. Teka, tawag ni Elena. Bakit mo ba ginagawa ito? Anong galit mo sa pamangkin ko? Huminto si David at lumingon, at sa isang saglit, nakita ni Elena ang isang bagay sa mga mata nito, isang bagay na madilim at nakakakilabot. Wala akong galit kay Leah, malamig na sabi ni David. Ang gusto kong sirain ay si Miguel de la Cruz, at si Leah, siya lang ang perpektong bala para gawin iyon. Ang bahay ay naging isang malamig na bilangguan. Pagkatapos ng umagang iyon, hindi na muling kinausap ni Miguel si Leah. Ang komunikasyon nila ay sa pamamagitan na lang ng mga utos na idinadaan sa katulong o mga maikling sulat na iniiwan sa ibabaw ng mesa. Ang pader sa pagitan nila ay hindi na lang mataas. Ito ay naging isang salaming hindi tinatablan, kung saan nakikita siya ni Miguel bilang isang manloloko, at nakikita naman siya ni Leah bilang isang huwes na nagpataw na ng sentensya. Ang tanging kanlungan na lang ni Leah ay ang mga sandali kasama si Leo. Sa kabila ng pagkamuhi ng ama nito, sinubukan ni Leah na abutin ang bata. Dahan-dahan, sa pamamagitan ng walang katapusang pasensya, nagsimula siyang makakita ng maliliit na siwang sa pader na itinayo rin ng bata. Nagsimula ito sa pagkain. Nalaman ni Leah na paborito ni Leo ang adobo na medyo matamis, kaya iyon ang niluluto niya. Nagsimula na itong kumain ng hindi nagrereklamo. Pagkatapos, sa mga takdang aralin, bilang isang guro, alam ni Leah kung paano tuturuan ang bata sa paraang hindi ito nababagot. Nagsimula na itong magpatulong sa kanya. Ang pinakamalaking tagumpay niya ay nang isang hapon, nakita niya si Leo na malungkot na nakaupo sa may bintana. Okay ka lang, Leo? Tanong niya. Gusto kong maglaro sa park, mahinang sagot ng bata. Ngumiti si Leah. Sige, magpaalam tayo sa daddy mo. Ayaw ni daddy, sabi ni Leo. Lagi siyang busy. Ako na ang bahala, sabi ni Leah. Nag-text siya kay Miguel, gusto ni Leo maglaro sa park, isasama ko siya. Ang reply ay mabilis at malamig, okay. Huwag mo siyang iiwanan. Ang salitang iiwanan ay may diin, isang paalala ng kawalan nito ng tiwala, ngunit hindi ito pinansin ni Leah. Ang mahalaga ay ang ngiti na sumilay sa mukha ni Leo nang sabihin niyang pumayag ang ama nito. Sa parke, ang saya sa mukha ni Leo ay nakakahawa. Tumakbo ito, nag-slide, at nag-swing, tawa ito ng tawa. At sa bawat tawa ng bata, nararamdaman ni Leah ang unti-unting paggaan ng kanyang dibdib. Sa mga sandaling ito, hindi siya si Mrs. de la Cruz, ang asawang bayaran. Siya lang si Tita Leah na nagpapasaya sa isang batang nangungulila. Tita Leah, tingnan mo. Ang taas? Sigaw ni Leo mula sa itaas ng swing. Ang galing mo, Leo, sagot niya, pumapalakpak. Sa gitna ng kanilang kasiyahan, biglang nagring ang cellphone ni Leah, isang hindi pamilyar na numero. Kinabahan siya, iniisip na baka ito na naman ang nag-text sa kanya dati, ngunit ang pangangailangan na sagutin ito ay mas matindi. Baka importante. Leo, diyan ka lang, ha? Sagutin ko lang to, sabi niya. Tumingin siya sa paligid. Ang parke ay hindi gaanong matao. Si Leo ay ligtas sa swing. Lumayo lang siya ng ilang hakbang para marinig ng maayos ang kausap. Hello. Sagot niya. Si Leah Serrano ba to? Tanong ng isang boses ng lalaki. Sino po ito? May impormasyon ako tungkol sa kaso ng kapatid mo, si Marco. Napatigil sa paghinga si Leah. Paano? Kung gusto mo siyang tulungan, makipagkita ka sa akin, sabi ng boses. Saan? Kailan? Sino ka ba? Sunod-sunod na tanong ni Leah. Ang puso niya ay kumakarera. Habang kausap niya ang misteryosong tao, ang kanyang buong atensyon ay nasa telepono, ang bawat salita ay mahalaga, 1 minuto, 2 minuto, ang NBA. Ang usapan ay mabilis, ngunit para kay Leah, ang bawat segundo ay parang 1 oras. Pagkatapos ng tawag, nanginginig siyang lumingon pabalik sa swing. Walang laman. Leo? Ang puso ni Leah ay biglang huminto sa pagtibok, tumingin siya sa paligid, sa slide, sa monkey bars. Leo. Nagsimula siyang tumakbo, ang takot ay parang isang malamig na kamay na humahawak sa kanyang leeg. Ang mga tawa ng ibang bata sa parke ay biglang naging isang nakakabinging ingay. Leo, nasaan ka? Ang kanyang sigaw ay puno ng panik.
Bawat sulok, bawat puno, bawat palumpong ay tiningnan niya. Wala. Si Leo ay wala na. Parang gumuho ang mundo niya. Kinuha niya ang kanyang cellphone, ang mga daliri ay nanginginig ng husto na halos hindi niya madial ang numero. Nang sa wakas ay mahanap niya ang pangalan ni Miguel, pinindot niya ito. 2 ring lang. Ano? Ang boses ni Miguel ay malamig at naiinip. Miguel. Nagsimulang umiyak si Lia, ang boses ay basag. Si Leo. Narinig niya ang biglang pagbabago sa kabilang linya. Anong nangyari kay Leo? Nawawala siya. Miguel, nawawala si Leo. Sigaw niya, ang luha ay tuluyan ng bumuhos sa kanyang mga pisngi. Nandito kami sa parke. Sandali lang akong tumalikod, paglingon ko, wala na siya. Katahimikan. Isang nakakakilabot na segundo ng katahimikan. At pagkatapos, sinabi ko sa'yo, isa lang ang trabaho mo, ang alagaan siya. Ang sigaw ni Miguel sa kabilang linya ay parang isang kulog na yumanig sa buong pagkatao ni Lia. Huwag kang aalis diyan. Papunta na ako. Ibinaba ang tawag. Napasalampak sa damuhan si Lia, nanginginig, umiiyak, at paulit-ulit na ibinubulong ang pangalan ng bata. Diyos ko, Leo. Nasaan ka? Ilang minuto lang ang lumipas, ngunit para kay Lia ay isang kawalang hanggan, isang itim na SUV ang humarurot at huminto ng biglaan sa gilid ng parke. Lumabas si Miguel, ang mukha ay isang maskara ng galit at takot. Ang kanyang mga mata, na dati ay malamig lang, ngayon ay nag-aapoy. Nilapitan siya nito, bawat hakbang ay mabigat. Hindi niya ito tiningnan. Yumuko lang siya, dinadama ang bigat ng kanyang kapabayaan. Ngunit sa halip na sigawan siya, ang ginawa ni Miguel ay isang bagay na hindi niya inaasahan. Hinawakan siya nito ng mahigpit sa braso at itinaas. Tumayo ka, utos nito, ang boses ay garalgal pero kontrolado. Hindi makakatulong ang pag-iyak mo, maghiwalay tayo, hanapin natin siya. Tumango lang si Lia, nagulat sa biglaang pagbabago. Magsisimula na sana siyang tumakbo sa isang direksyon nang bigla siyang may marinig. Isang mahinang iyak. Nanggagaling ito sa likod ng isang malaking ice cream cart na nakaparada sa isang sulok. Sabay silang tumakbo ni Miguel patungo roon. At doon, sa likod ng cart, nakaupo sa lupa, ay si Leo. Umiiyak ito, yakap-yakap ang kanyang mga tuhod. Leo, sigaw ni Miguel. Mabilis na binuhat ni Miguel ang kanyang anak at niyakap ito ng mahigpit. Diyos ko, anak. Anong nangyari? Saan ka nagpunta? Daddy. Humihikbing sabi ni Leo. May isang uncle. Binigyan niya ako ng candy. Nanigas si Miguel. Anong sabi niya sa'yo? Tumingin si Leo kay Lia, ang mga mata ay puno ng takot. Sinabi niya na hindi daw ako mahal ni Tita Lia. Sinabi niya na iiwan niya rin daw tayo, tulad ni Mommy. Naramdaman ni Lia na parang sinaksak siya ng 1,000 beses. Bumaling si Miguel sa kanya, ang mga mata ay nanlilisik. Ngunit bago pa man ito makapagsalita, ang atensyon niya ay napunta sa isang bagay sa di kalayuan. Ang ice cream vendor ay mabilis na nagtutulak ng kanyang cart paalis. Teka! Sigaw ni Miguel. Ngunit huli na, mabilis na nawala ang lalaki sa isang eskinita. Bumalik si Miguel sa guardhouse ng parke. Kailangan kong makita ang CCTV footage ninyo, ngayon din. Habang si Miguel ay nasa loob, niyakap ni Lia si Leo. Patawarin mo ako, Leo. Hindi kita iiwan, pangako. Pagkalipas ng ilang minuto, lumabas si Miguel mula sa guardhouse. Ang mukha ay blanko, ngunit ang mga mata ay may kakaibang intensidad. Nakita mo ba? Tanong ni Lia. Hindi sumagot si Miguel. Tumingin lang ito sa kanya, pagkatapos ay kay Leo, at pagkatapos ay sa daan. Umuwi na tayo, sabi lang nito. Nang makauwi sila at maipatulo na si Leo, pumasok si Miguel sa kanyang opisina at nilock ang pinto. Binuksan niya ang kanyang laptop at pinanood ulit ang video na ipinadala sa kanya ng security guard, isang malabong kuha ng lalaking kausap ni Leo. Nakatalikod ito, pero may isang bagay sa kanyang tindig, sa kanyang galaw, sa suot niyang relo. Pinindot niya ang pause, zinoom in niya ang imahe. Ang relo. Iyon ang relong ibinigay niya kay David noong kaarawan nito. Ang dugo ni Miguel ay tila nagyelo sa kanyang mga ugat, hindi, imposible. Pero habang tinititigan niya ang imahe, ang dangay ng lalaki, ang paraan ng pagtayo, isang nakakakilabot na pakiramdam ang gumapang sa kanyang buong pagkatao. Ang dangay na iyon ay napakapamilyar. Ang gabi ay hindi nagdala ng kapayapaan kay Miguel. Paulit-ulit niyang pinanood ang video. Ang bawat pag-ulit ay parang isang martilyo na pumupukpok sa pundasyon ng lahat ng kanyang pinaniniwalaan. Ang relo, ang tindik, ang pamilyar na galaw. Hindi maaari.
Si David ay ang kanyang matalik na kaibigan, ang kanyang kapatid, ang karamay niya sa lahat ng kanyang pinagdaanan. Siya ang tumulong sa kanya noong namatay si Isabel. Siya ang laging nandyan para kay Leo. Siya ang nagbabala sa kanya tungkol kay Leah. Siya ang nagbabala sa kanya tungkol kay Leah. Ang kaisipang iyon ay biglang nagbukas ng isang siwang ng posibilidad na ayaw niyang tingnan. Isinara niya ang laptop ng may puwersa. Imposible. Baka nagkakamali lang siya. Baka kapareho lang ng relo. Baka kapareho lang ng tindig. Isang malaking pagkakataon lang. Ngunit ang duda, sa sandaling maitanim, ay mahirap ng bunutin. Kinabukasan, ibang Miguel ang gumising. Ang galit niya kay Leah ay napalitan ng isang bagay na mas malalim at mas komplikado, isang nakakabahalang pagkalito. Pinanood niya si Leah habang inihahanda nito ang almusal, ang bawat kilos nito ay maingat. Nang ilapag nito ang pagkain sa harap ni Leo, ngumiti ito sa bata, isang ngiting hindi na niya nakikita bilang peke, kundi bilang pagod. Naalala niya ang itsura ni Leah sa parke kahapon. Ang purong takot sa mga mata nito, ang paraan ng pag-iyak nito, hindi iyon arte, iyon ay totoo. Ang isang taong may masamang balak sa anak niya ay hindi iyak ng ganoon. Sino ngayon ang nagsisinungaling? Ang babaeng halos hindi niya kilala o ang kaibigan niya na kilala niya sa buong buhay niya. Ang pag-iisip ay parang isang lason na dahan-dahang kumakalat sa kanyang sistema. Nang gabing iyon, hindi siya nagkulong sa kanyang opisina. Nakita niya si Leah sa kusina, naghuhugas ng mga pinggan. Tahimik itong gumagalaw, ngunit nakita ni Miguel ang tensyon sa mga balikat nito. Habang pinupunasan nito ang isang plato, bigla itong nadulas mula sa kanyang kamay at nahulog sa sahig. Crash! Ang tunog ng nabasag na pinggan ay umalingaw sa katahimikan. Napatalon sa gulat si Leah at mabilis na yumuko para pulutin ang mga bubog. Naku, pasensya na po aray. Nahiwa siya. Nakita ni Miguel ang dugo na agad na umagos mula sa kanyang daliri. Bago pa man siya makapag-isip, ang kanyang mga paa ay kusa ng gumalaw. Lumapit siya, kumuha ng first aid kit mula sa cabinet, at hinawakan ang kamay ni Leah. Nagulat si Leah sa ginawa niya, sinubukan nitong bawiin ang kanyang kamay. Ako na po, Captain. Huwag kang malikot, sabi niya, ang boses ay mas mahinahon kaysa sa inaasahan niya. Hinawakan niya ng marahan ang kamay nito at sinimulang linisin ang sugat, maliit lang ito, pero sapat na para magdugo. Ang kanyang paghawak ay propesyonal, tulad ng natutunan niya sa training. Ngunit ang pagdampi ng kanilang mga balat ay nagdulot ng isang bagay na hindi niya inaasahan, isang kuryente, isang koneksyon. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Tanong niya habang nilalagyan ng band-aid ang sugat. Ang alin po? Mahinang tanong ni Leah, hindi tumitingin sa kanya. Ang tungkol sa kapatid mo, ang totoong dahilan. Napatigil si Leah. Dahan-dahan itong nag-angat ng tingin, ang mga mata ay puno ng gulat. Paano? Isa akong pulis, Leah. May mga paraan ako para malaman ang mga bagay-bagay, pagsisinungaling niya. Sa totoo lang, wala pa siyang ginagawa. Sinusubukan niya lang kung aamin ito. At umamin nga ito. Nakita niya ang pagbagsak ng mga balikat nito, isang pagsuko. Natakot po ako, sabi nito, ang boses ay basag. Si Tita Elena. Sinabi niya na kung hindi ako papayag, masisira ang buhay ni Marco sa kulungan. Ginawa ko lang po ang lahat para mailigtas siya. Ang kanyang pagkumpisal ay simple, direkta, at puno ng sakit. Walang pag-arte. Walang pagkukunwari. Sa unang pagkakataon, naniwala si Miguel. Ang lalaki sa litrato. Pagpapatuloy ni Leah, hindi ko po talaga siya kilala, maniwala po kayo sa akin. Hindi siya sumagot. Ngunit sa kanyang isip, nagsimulang magbago ang lahat kung si Leah ay nagsasabi ng totoo. Kung ganoon, sino ang nagpadala ng litrato? Sino ang may motibo para sirain sila? Binitawan niya ang kamay nito. Ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi na puno ng galit, kundi ng isang bigat na hindi nila maipaliwanag. Tumingin si Miguel sa mga mata ni Leah. Nakita niya rito ang takot, ang pagod, at ang isang pagnanais na maniwala sa kanya. Huminga siya ng malalim. Hindi ko na kayang mawalan ulit, Leah. Ang mga salita ay kusa na lang lumabas, isang pag-amin ng kanyang pinakamalaking kahinaan, isang piraso ng kanyang sarili na hindi pa niya ibinabahagi kaninuman, kahit kay David. Nakita niya ang paglambot ng mga mata ni Leah, ang pag-unawa. Magsasalita pa sana siya nang biglang tumunog ang kanyang cellphone. Ang pangalan ni David ang lumitaw sa screen. Nag-alangan man, sinagot niya ito. David. Pare, may balita ako, sabi ni David sa kabilang linya. Ang boses ay may halong pagmamadali at pag-aalala, yung lalaking lumapit kay Leo sa parke. May nakuha akong impormasyon. Agad na naging galerto si Miguel. Ano yon? May testigo na nakakita sa kanya.
At ayon sa description, mukhang isa siya sa mga tauhan ng isang small-time drug syndicate dito sa Quezon City. Napakunot ang noo ni Miguel. Anong kinalaman on dito? Huminga ng malalim si David na para bang nag-aalangan siyang sabihin ang susunod. Pare, ito yung sindikato na sinasabing may kinalaman si Marco Serrano. Ang hangin ay tila nawala sa mga baga ni Miguel. Tumingin siya kay Lia. Nakatayo ito roon, naghihintay, walang kamalay-malay sa bombang kasasabog lang sa kanyang pandinig. Ang pagtitiwalang kasisimula pa lang mamuo ay biglang nagkaroon na naman ng lamat. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo, nakahinga ng maluwag si Lia. Ang bigat sa kanyang dibdib ay bahagyang gumaan pagkatapos ng gabi kung kailan nilinis niya ang sugat ni Miguel. Ang kanilang pag-uusap, kahit maikli at puno pa rin ng pader, ay nag-iwan ng isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman, isang maliit na sinag ng pag-asa. Naniwala ito sa kanya. O kahit papaano, nagsimula itong maniwala, nakita niya iyon sa mga mata nito. Hindi na siya isang estranghero na puno ng kasinungalingan, para dito, isa na siyang taong may kwento, may dahilan. Ngunit ang katahimikan ni Miguel pagkatapos ng tawag ni David ay muling naghasik ng kaba sa kanyang puso. Naging malamig na naman ito, malayo. Ang sinag ng pag-asa ay nagsimulang maglaho, napalitan ng pamilyar na takot. Habang nag-aayos siya ng mga gamit sa sala isang hapon, nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang text message. Mula sa isang hindi pamilyar na numero. Ang puso niya ay nagsimulang tumibok ng napakabilis. Ito na naman. Nanginginig ang mga kamay niya habang binubuksan ang mensahe. May hawak akong ebidensya na magpapatunay na inosente si Marco Serrano, isang video. Kung gusto mong makuha, pumunta ka sa lumang bodega sa dulo ng Riverside Drive, mag-isa. Huwag kang magsasama ng pulis, kung hindi, hindi mo na makikita ang kapatid mo sa labas ng kulungan, kailanman. Nanlamig ang buong katawan ni Lia. Ang ebidensya. Isang video. Ang kalayaan ni Marco. Ito na ba yon? Ito na ba ang sagot sa kanyang mga dasal? Ngunit ang babala ay malinaw. Huwag kang magsasama ng pulis. Tumingin siya sa hagdanan, papunta sa opisina ni Miguel. Dapat ba niyang sabihin? Ngunit paano? Sasabihin ba niyang, Miguel, may makikipagkita sa akin na may ebidensya para sa kapatid kong sangkot daw sa sindikato na nagtangka sa anak mo? Hindi. Sasabog lang ulit ito sa galit, ang munting tiwalang nagsimulang mamuo ay magiging abo. At paano kung totoo ang banta? Paano kung dahil sa kanya, lalong mapahamak si Marco? Hindi. Hindi niya kayang isugal iyon, ito ang laban niya, kailangan niyang tapusin ito ng mag-isa. Ang kanyang fatal flaw ang bulag na pagsasakripisyo ang nagtulak sa kanya. Kumuha siya ng isang piraso ng papel, Miguel isinulat niya, may kailangan lang akong asikasuhin para kay Marco, babalik ako agad, pakibantayan mo muna si Leo. Ipinatong niya ito sa mesa at mabilis na lumabas ng bahay, bago pa man magbago ang kanyang isip. Habang si Lia ay nagmamadaling sumakay ng taxi, sa loob ng kanyang opisina, si Miguel ay nakatitig sa mukha ng kanyang kaibigan. Sigurado ka ba dyan, David? Tanong ni Miguel, ang boses ay puno ng pagdududa. Oo, pare, sabi ni David, ang mukha ay puno ng pekeng pag-aalala. Kinumpirma ng informant ko. Ang grupo ni Marco Serrano, sila ang nasa likod nito, malamang, ginigipit nila si Lia. Malamang, kaya siya nawala sa parke ay dahil may kausap siya mula sa sindikato. Ang bawat salita ni David ay isang pako na ibinabaon sa puso ni Miguel. Ang teorya ay akmang-akma, masyadong akma. Biglang tumunog ang cellphone ni David. Sinagot niya ito, hello, ano, saan, sige, salamat. Ibinaba niya ang tawag, ang mga mata ay nanlalaki, Miggy, masamang balita, ano yon? Ang informant ko. Nakita niya si Lia, papunta siya sa isang lumang bodega sa Riverside Drive. May dala daw siyang bag. Sa tingin ko, magbabayad siya ng ransom. Sa tingin ko, may kinalaman ito kay Marco. Para kay Miguel, lahat ng piraso ng puzzle ay biglang nagkabit-kabit sa isang imaheng ayaw niyang makita. Ang pag-amin ni Lia kagabi ay hindi isang pagkukumpisal, isa iyong paghahanda, isang paraan para makuha ang simpatsya niya bago ito gumawa ng isang bagay na kalokohan. I-deploy mo ang team, utos ni Miguel, ang boses ay naging malamig at walang emosyon, tulad ng isang kapitan na naghahanda para sa isang gyera. Susunod tayo. Ang taxi ay huminto sa tapat ng isang kinakalawang na gate. Ang bodega sa likod nito ay luma, abandonado, at nababalot ng katahimikan. Bumaba si Lia, ang puso ay dumadagundong sa kanyang dibdib, dito na lang po. Itinulak niya ang gate. Nagbukas ito ng may nakakakilabot na langit-ngit. Pumasok siya, ang kanyang mga sapatos ay lumilikha ng tunog sa graba, ang amoy ng alikabok at lumot ay sumalubong sa kanya.
May isang malaking pinto sa gilid ng bodega na bahagyang nakaawang. Sumilip siya sa loob, madilim, tahimik. Hello, tawag niya, ang boses ay nanginginig. May tao ba dito? Walang sumagot. Huminga siya ng malalim at humakbang papasok. Ang kadiliman sa loob ay halos kumpleto, maliban sa ilang sinag ng liwanag na tumatago sa mga butas sa bubong. Habang naglalakad siya papasok, narinig niya ang isang tunog sa kanyang likuran. Blag! Ang malaking pinto ay sumara ng malakas, nilamon ang lahat ng liwanag at ikinulong siya sa kadiliman. Napatalon siya sa gulat at takot. Sino yan? Isang mabagal, pamilyar na palakpak ang umalingaw sa loob ng bodega. Bravo, Leah. Bravo, sabi ng isang boses mula sa mga anino. Dahan-dahang may isang figura na lumabas mula sa likod ng isang haligi. Habang papalapit ito sa isang sinag ng liwanag, nakilala ni Leah kung sino ito. At ang kanyang dugo ay tila nagyelo. Hindi. Hindi maaari. Si David Reyes. Ang matalik na kaibigan ni Miguel. Nakangiti ito sa kanya, isang ngiting hindi umaabot sa kanyang mga mata. Hello, Leah. Nagulat ka ba? Di David. Anong ginagawa mo dito? Nalilitong tanong ni Leah. Nasaan ang ebidensya? Tumawa si David, isang tawang malamig at walang saya. Walang ebidensya, Leah, walang video. Ang mayroon lang ay ikaw. At isang perpektong patibong. Sa likod ni David, nakita ni Leah ang isang bag na puno ng pera sa sahig. Sa tabi nito, isang itim na baril. At sa isang sulok, may mga lubid. Hindi pa rin niya maintindihan. Anong patibong? Ang huling patibong, sabi ni David, ang ngiti ay nawala na, napalitan ng purong pagkamuhi, ang patibong nawawasak sa buhay ng mahal mong asawa. Bago pa man makapag-react si Leah, biglang bumukas ng malakas ang lahat ng pinto ng bodega. Ang nakakasilaw na ilaw ng mga flashlight ay pumasok, mga sigaw, mga pulis na armado. Police! Don't move! Nasilaw si Leah. Nang subukan niyang takpan ang kanyang mga mata, nakita niya ang isang figura na nakatayo sa gitna ng lahat, ang kanyang anino ay mahaba at nakakatakot. Si Miguel. Ang mukha nito ay isang maskara ng yelo. Ang mga mata nito ay nakatutok, hindi sa kanya, kundi sa eksena, sa perang nasa sahig, sa baril, at kay David, na ngayon ay mabilis na itinali ang sarili sa isang haligi, nagkukunwaring isang biktima. Miguel! Sigaw ni Leah, ang boses ay puno ng desperasyon. Tulungan mo ako, patibong to. Ngunit si Miguel ay hindi gumalaw, ang kanyang mga mata ay lumipat mula sa eksena patungo sa kanya, at sa mga matang iyon, wala nang duda. Wala nang pagkalito. Ang nakita lang ni Leah ay ang huling hatol. 2 pulis ang mabilis na lumapit sa kanya at hinawakan ang kanyang mga braso. Hindi. Bitawan niyo ako. Wala akong kasalanan, pagpupumiglas niya. Narinig niya ang malamig na tunog ng posas, at pagkatapos, ang pag-click nito sa kanyang mga pulso. Click. Ang tunog ng pagsara ng kanyang selda. Sa gitna ng lahat ng ingay at gulo, ang tanging nakita niya ay ang mukha ni Miguel walang emosyon, walang awa, at puno ng tiyak na pagkakanulo. Ang interrogation room ay maliit, malamig, at walang kulay. Sa likod ng one-way mirror, nakatayo si Miguel, ang mga braso ay nakahalukip-kip, ang mukha ay isang blankong pader. Pinanood niya si Leah na nakaupo sa tapat ng dalawa niyang tauhan. Ang mga posas ay wala na sa mga kamay nito, ngunit ang pula at maganitong mga pulso ay nagsisilbing isang tahimik na paalala. Uulitin ko, ma'am. Saan ninyo nakuha ang pera? Tanong ng isang interogador, si Officer Santos. Hindi ko po alam, sagot ni Leah, ang boses ay pagod at paos na sa kaiyak. Pagdating ko po doon, nandoon na ang lahat ng yan. Ang baril. Paano napunta sa tabi ninyo ang baril? Hindi ko po alam. Maniwala kayo. Pagmamakaawa ni Leah. Patibong po ito. Si David Reyes. Siya ang nag-set up ng lahat. Napailing ang kasamang pulis ni Santos. Ma'am, si Captain Reyes po ang biktima dito. Siya po ang nag-report na kinikikilan ninyo siya para sa kaso ng kapatid ninyo. Tumingin si Leah ng diretso sa salamin, na para bang alam niyang nandoon siya sa likod nito. Ang kanyang mga mata ay puno ng desperasyon at isang tanong na sumaksak sa puso ni Miguel. Bakit? Ibinaba ni Miguel ang kanyang tingin. Hindi niya kayang salubungin ang mga matang iyon. Miguel, alam kong nandiyan ka. Sigaw ni Leah, tumatayo. Pakiusap, maniwala ka sa akin. Alam kong nasaktan kita, pero hinding-hindi ko magagawa ito. Paupuin niyo siya, utos ni Miguel sa intercom. Ang kanyang boses ay malamig at walang anumang emosyon. Lumabas siya ng observation room, ang hangin sa labas ay hindi gaanong malamig, pero pakiramdam niya ay mas lalo siyang nilalamig. Lahat ng ebidensya ay malinaw.
Ang text message sa cellphone ni Leah na nagpapapunta sa kanya sa bodega. Ang testimonya ng taxi driver na naghatid sa kanya. Ang pera. Ang baril. Ang kanyang presensya sa crime scene. At ang testimonya ng biktima ang kanyang matalik na kaibigan. Ito ay isang open and shut case. Captain. Lumingon siya. Si David. Ang braso nito ay may benda, isang maliit na hiwa na nakuha raw nito sa pagpupumiglas. Ang mukha nito ay pagod ngunit puno ng ginhawa. Salamat pare. Kung hindi ka dumating, trabaho ko to, sagot ni Miguel, sinimulan ang paglalakad pabalik sa kanyang opisina, sumunod si David. Pagpasok nila, isinara ni David ang pinto. Kumusta si Leah? Umaamin na ba? Hindi, sabi ni Miguel, umupo sa kanyang silya. Itinuturo kanya. Ikaw daw ang may pakana ng lahat. Tumawa si David, isang tawang puno ng pait. Hindi na ako nagulat. Ganyan talaga ang mga desperadong tao, Miggy. Gagawin ang lahat, maninira ng iba, para lang mailigtas ang sarili. Umupo si David sa silya sa tapat ng kanyang mesa. Mabuti na lang at dumating ka, Miggy. Nag-aalala talaga ako. Sinabi niya sa akin na gagawin niya ang lahat para sa pamilya niya, kahit ano paman. Napatigil si Miguel. Ang mga salitang iyon. Gagawin ang lahat para sa pamilya. Kahit ano. Saan na niya narinig yun? Bigla niyang naalala. Si Tita Elena. Sa sala ng bahay niya, iyon ang eksaktong mga salitang ginamit nito para ilarawan si Leah. Isang kakaibang pagkakataon. Anong eksaktong nangyari bago kami dumating? Tanong ni Miguel, sinusubukang itago ang biglaang pagbabago sa kanyang interes. Tinawagan niya ako, pagsisimula ni David sa kanyang kwento. Sinabi niyang kailangan niya ng tulong para kay Marco. Na may ebidensya daw siyang nakuha at kailangan niya ng pera. Siyempre, bilang kaibigan mo, nag-alala ako. Sinubukan kong pigilan siya, pero nang makarating ako sa bodega, tinutukan niya ako ng baril. Doon ko na naintindihan. Ginagamit niya ang kaso ni Marco para makakuha ng pera. Malamang, para sa lalaki sa litrato. Ang kwento ay perpekto, masyadong perpekto. Isinasara nito ang lahat ng butas. Naalala ko pa nga, Miggy, pagpapatuloy ni David, na pailing. Habang nagmamakaawa ako, may tumutugtog pa na kanta sa isang lumang radyo doon, yung paboritong kanta ni Isabel. Alam mo yon, yung Your Song. Napaka-ironic, parang isang masamang biro ng tadhana. At sa mga sandaling iyon, huminto ang mundo ni Miguel. Your Song. Ang paboritong kanta ni Isabel. Ang kantang kinanta niya dito noong nag-propose siya. Ang kantang pinatugtog nila sa kanilang kasal. Ang kantang ipinapatugtog niya sa kanyang opisina kapag mag-isa siya at nami-miss niya ito. Pero, walang ibang nakakaalam niyon. Itinago niya ang detalyeng iyon sa lahat. Maging ang mga magulang ni Isabel ay hindi alam kung gaano ka-espesyal ang kantang iyon sa kanilang dalawa. Paano nalaman ni David? Tinitigan ni Miguel ang kanyang kaibigan. Ang mukha ni David ay puno pa rin ng pakikiramay, ngunit sa likod ng mga matang iyon, sa unang pagkakataon, nakakita si Miguel ng isang bagay na iba. Isang bagay na madilim. Ang isang maliit na lamat sa kanyang pagtitiwala ay biglang naging isang malaking bitak. Salamat sa impormasyon, David, sabi ni Miguel, pinilit na panatilihing kalmado ang kanyang boses. Pagod ka na, umuwi ka na muna at magpahinga. Kami na ang bahala dito. Tumayo si David at tinapik ang kanyang balikat. Salamat, pare, basta, nandito lang ako. Nang makalabas na si David, nanatiling nakaupo si Miguel ng ilang minuto, nakatitig sa kawalan. Ang utak niya, na sinanay para maghanap ng mga pattern at mag-imbestiga, ay nagsimulang gumana sa ibang direksyon. Inalis niya si Leah sa gitna ng puzzle. At inilagay niya si David. Bakit alam ni David ang tungkol sa kanta? Bakit pareho sila ng sinabi ni Tita Elena? Bakit siya ang laging unang nagbibigay ng impormasyon na lalong nagdidiin kay Leah? Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang isang tao na pinagkakatiwalaan niya ng buo. Ang kanyang pinakabatang opisyal, si Officer Santos, ang lalaking nag-interoga kay Leah kanina. Santos, pumunta ka sa opisina ko, ngayon din, at huwag kang magsasabi kahit kanino. Pagdating ni Santos, isinara ni Miguel ang pinto. May ipapagawa akong classified investigation sa'yo, Santos, at gusto kong manatili lang ito sa ating dalawa, malinaw ba? Yes sir, mabilis na sagot ni Santos, nararamdaman ang bigat ng sitwasyon. Gusto kong imbestigahan mo ang lahat tungkol kay Captain David Reyes. Nakita ni Miguel ang gulat sa mukha ng kanyang tauhan. Sir, si Captain Reyes po. Tama ang narinig mo, mariing sabi ni Miguel. Financial records, phone records, mga huling biyahe niya, lahat. Lalo na ang anumang koneksyon niya kay Elena Villacorta, ang tiyahin ni Leah Serrano, at gusto kong magsimula ka ngayon. Masusunod po, sir.
Nang makaalis si Santos, muling napaupo si Miguel. Hindi niya alam kung ano ang matutuklasan nila, pero isang bagay ang sigurado. Ang kasong ito ay hindi na open and shut. Kagagaling lang nitong bumukas ng napakalawak. Habang malalim na siyang nag-iisip, tumunog ang kanyang telepono. Si Santos, ang bilis naman. Sir, sabi ni Santos sa kabilang linya, ang boses ay nag-aalangan. May nahanap po kami agad sa social media check. Isang bagay na, kakaiba. Ano yon? Si Captain David Reyes po. Base sa mga check-in at public posts ng mga kaibigan niya, madalas siyang bumisita sa puntod ni Ma'am Isabel. Bago pa man kayo ikasal ulit, ang impormasyon tungkol sa pagbisita ni David sa puntod ni Isabel ay parang isang susi na nagbukas ng isang pinto sa isip ni Miguel, isang madilim na silid na hindi niya kailanman inakalang umiiral. Bakit? Si David ay kaibigan nilang dalawa, oo. Pero ang madalas na pagbisita, ng mag-isa, bago pa man ang kasal nila ni Leah, may mali. May isang bagay na hindi tama. Ang buong magdamag ay ginugol ni Miguel sa kanyang opisina, kasama si Santos. Ang mesa niya, na dati ipuno ng mga papeles ng kaso ni Leah, ngayon ay puno na ng mga dokumento tungkol kay David. Ang focus niya ay matalas, ang kanyang instincts bilang isang investigador ay mas matalim kaysa dati, hindi na ito personal na galit, ito ay naging isang malamig, kalkuladong paghahanap ng katotohanan. Sir, nakuha na po natin ang bank records, sabi ni Santos, inilapag ang isang folder sa harap ni Miguel. Mabilis itong pinuksan ni Miguel. Ang kanyang mga mata ay mabilis na sinusuri ang bawat transaksyon, naghahanap ng anumang kahina-hinala, at pagkatapos, nakita niya ito. Isang serya ng mga cash withdrawal, malalaking halaga, sa mga petsang malapit sa araw kung kailan unang humingi ng pera si Tita Elena, at pagkatapos, isang money transfer. Ang pangalan ng tatanggap, Elena Villacorta. Napatigil sa paghinga si Miguel. Konektado sila. Ang kanyang matalik na kaibigan at ang ganid na tiyahin ng kanyang asawa. I-check nyo ang phone records, utos niya, ang boses ay mahinahon ngunit may bigat. Gusto kong makita ang bawat tawag sa pagitan ni David Reyes at Elena Villacorta sa nakalipas na 3 buwan. Habang nagtatrabaho si Santos, bumalik si Miguel sa CCTV footage, hindi na ang footage mula sa bodega, kundi ang footage mula sa kanyang sariling bahay. Ang mga kamera sa labas ng gate. Hinanap niya ang mga araw at gabi kung kailan wala siya. At doon, nakita niya ito. Ang itim na sasakyan ni David, nakaparada sa isang madilim na bahagi ng kalsada, ilang bahay ang layo, hindi ito bumababa, nagmamasid lang, minsan, 2 beses, maraming beses. Pinapanood sila nito. Isang malamig na kilabot ang gumapang sa kanyang likod, ito ay hindi na lang tungkol sa pera o pagsisira, ito ay isang obsesyon. Sir, tawag ni Santos. Ang phone records, positive, mahigit 20 tawag sa pagitan nila sa nakalipas na 2 buwan. Lahat ng piraso ay nagkabit-kabit na. Ang pera, ang mga pagbisita sa sementeryo, ang pagmamanman, ang kantang alam lang nilang dalawa ni Isabel. Ang katotohanan ay mas masama pa kaysa sa inaakala niya. Ang plano ay hindi para sirain lang si Leah. Ang plano ay para sirain siya, gamit si Leah bilang kasangkapan. Ang kanyang pagkakamali, ang kanyang pagkabulag, ang kanyang paghuhusga. Isang matinding pagsisisi ang bumalot sa kanya, hinusgahan niya si Leah, ikinulong niya siya. Halos wasakin niya ang buhay nito dahil naniwala siya sa isang ahas na nagkunwaring kaibigan. Kailangan niyang makausap si Leah. Ang selda ay malamig at amoy kalawang. Sa unang 24 na oras, umiyak lang si Leah. Umiyak siya dahil sa sakit, sa galit, sa kawalan ng katarungan. Umiyak siya para kay Marco. Umiyak siya para sa sarili niya. Ngunit pagkatapos maubos ang kanyang mga luha, ang natira ay isang blangkong pagtanggap. At sa katahimikan ng kanyang selda, nagsimula siyang mag-isip. Inulit niya sa kanyang isip ang bawat salita, bawat ngiti, bawat kilos ni David sa bodega. Ang gusto kong sirain ay si Miguel de la Cruz. Bakit? Ano ang ginawa ni Miguel sa kanya? Sila ang matalik na magkaibigan. At pagkatapos, naalala niya ang isang bagay na sinabi ni David habang nagkukunwari itong biktima. Isang bagay na isinantabi niya dahil sa gulat at takot. Habang tinatali nito ang sariling mga kamay, tumingin ito sa kanya at ngumisi. Sayang, hindi ka kasing ganda ni Isabel, pero pwede ka nang maging dahilan ng kanyang pagbagsak, tulad din niya. Tulad din niya. Ano ang ibig sabihin noon? Si Isabel ba ang dahilan ng pagbagsak ni Miguel? Paanong nangyari iyon? Inisip niyang mabuti. Ang mga kwento tungkol sa pagkamatay ni Isabel, isang aksidente sa sasakyan. Iyon lang ang alam ng lahat. Ngunit ang tono ni David, may mas malalim na kahulugan.
Isang kahulugan na puno ng galit, hindi para kay Miguel, kundi para kay Isabel. Bigla niyang naintindihan. Ang galit ni David ay hindi dahil sa isang bagay na ginawa ni Miguel, ito ay dahil sa isang bagay na hindi nito nakuha. Si Isabel. At ngayon, ang galit na iyon ay ibinabaling nito kay Miguel. Gusto nitong kunin mula kay Miguel ang lahat ng mahalaga dito, tulad ng pakiramdam nito na kinuha ni Miguel ang lahat mula sa kanya. Unang-una, si Isabelle. At ngayong, si Leo. Si Leo, isang nakakakilabot na pagkatanto ang tumama sa kanya na parang kidlat. Ang plano ni David ay hindi pa tapos, ang pagkakakulong sa kanya ay hindi ang katapusan. Ito ay simula pa lang. Ngayon na wala na siya sa bahay, wala nang nakabantay kay Leo. Walang sinumang poprotekta sa bata laban sa isang mapagkakatiwalaang kaibigan ng pamilya. Si Leo ay nasa panganib. Kailangan niyang makausap si Miguel, ngayon din. Guard! Sigaw niya, buong lakas na kumakatok sa rehas. Guard! Kailangan kong makausap si Captain de la Cruz. Emergency! Tungkol ito sa anak niya. Isang babaeng pulis ang lumapit, tumahimik ka dyan, gabi na. Pakiusap, ma'am, pagmamakaawa ni Lia, ang mga mata ay puno ng luha. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa awa sa sarili, kundi dahil sa purong takot para sa isang batang natutunan na niyang mahalin. May masamang mangyayari sa anak niya, pakiusap. Nakita ng babaeng pulis ang desperasyon sa kanyang mga mata. Nag-atubili ito, ngunit sa huli ay tumango. Sige, isang tawag lang. Papunta na si Miguel sa selda ni Lia nang tumunog ang telepono sa mesa ng desk sergeant. Captain, tawag po para sa inyo. Mula sa detention cell. Si Serrano po. Kinuha ni Miguel ang telepono, Lia. Miguel. Ang boses ni Lia sa kabilang linya ay puno ng pagkataranta. Si Leo. Nasa panganib si Leo. Anong ibig mong sabihin, kasama niya si Yaya Loring sa bahay? Ligtas siya. Hindi. Hindi mo naiintindihan. Si David. Ang gusto niya ay ikaw. Gusto niyang sirain ka, at gagamitin niya si Leo para gawin yun. Kagabi, sa bodega, sinabi niya, si Isabel. May kinalaman din si Isabel. Miguel, ingatan mo si Leo. Huwag mo siyang iiwan kay David. Ang bawat salita ni Lia ay tumugma sa mga piraso ng puzzle na nabuo na sa kanyang isip, hindi na siya nagduda. Okay, Lia. Kalma ka lang. Nakinig ako. Pinaniniwalaan kita, sabi niya, at narinig niya ang isang hikbi ng ginhawa mula sa kabilang linya. Miguel, pakakawalan kita. Pangako. Pero kailangan ko munang siguraduhin ang kaligtasan ni Leo. Ibinaba niya ang telepono. Ang kanyang utak ay gumagana na ng 100%, hindi na bilang isang nagdadalamhating asawa o isang nagdududang estranghero. Ngayon, siya ay isang ama at isang kapitan ng pulisya na may misyon. Mabilis niyang tinawagan ang cellphone ng kanilang kasambahay. Yaya Loring, nasaan si Leo? Ay, sir. Sagot ng kasambahay, ang boses ay masaya, kasama po ni Sir David, kadarating lang po niya. Sabi niya, may sorpresa daw po siya kay Leo. Dinala niya po sa labas para maglaro. Ang dugo ni Miguel ay nagyelo. Ang sorpresa. Ang paglalaro. Saan sila nagpunta? Sigaw niya, ang boses ay isang kulog. Hindi ko po alam, sir. Ang sabi lang po ni Sir David, wag na daw po kayong mag-alala. Alam niya na daw po kung saan sila pupunta. At sa mga sandaling iyon, alam na nga ni Miguel. Isang lugar lang ang maiisip ni David na magiging perpektong entablado para sa kanyang huling akto ng paghihiganti. Ang lugar kung saan nagsimula ang lahat ng kanyang sakit. Ang lugar kung saan namatay si Isabel. Tinakbo niya ang pasilyo palabas ng presinto, ang kanyang puso ay dumadagundong sa takot at galit. Huli na ba siya? Ang hangin ay malamig at mabigat sa may bangin sa gilid ng Tagaytay Road, ang eksaktong lugar kung saan naganap ang aksidente. Ang tunog lang na maririnig ay ang sipol ng hangin at ang papalapit na mga sirena ng pulis. Nakatayo si David sa pinakadulo ng bangin, isang kamay niya ay mahigpit na nakahawak sa braso ni Leo. Ang bata ay umiiyak, ang mukha ay puno ng takot at pagkalito. Ang mukha naman ni David ay isang maskara ng kabaliwan, isang ngiti na hindi umaabot sa kanyang mga mata habang nakatingin siya sa paparating na si Miguel. Huwag kang lalapit, Miguel. Sigaw ni David, ang boses ay nanginginig sa galit. Isang hakbang mo lang, sabay kaming tatalo ng pamangkin ko. Huminto si Miguel ilang metro ang layo, ang kanyang baril ay nakatutok, ngunit ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ito ang pinakamasama niyang bangungot na nagkakatotoo. Ang kasaysayan ay umuulit, sa parehong lugar, ngunit sa mas masahol na paraan. David, pakawalan mo ang anak ko, sabi ni Miguel, sinusubukang panatilihing kalmado ang kanyang boses. Ako ang kalaban mo dito. Huwag mong idamay ang bata.
Tumawa ng malakas si David. Ikaw, hindi, Miguel, ikaw ang nanalo, noon, at ngayon, inagaw mo siya sa akin, inagaw mo si Isabel. Ang pag-amin ay lumabas na parang lason. Mahal ko siya, Miguel. Bago pa man siya naging sayo, mahal ko na siya. Pero pinili ka niya. Lagi na lang ikaw ang pinipili. Wala akong alam diyan, David, pakiusap. Sinungaling, sigaw ni David, at ngayon, kukunin ko naman sayo ang lahat tulad ng ginawa mo sa akin. Gusto kong maramdaman mo ang pakiramdam na mag-isa. Ang pakiramdam na mawalan ng lahat ng mahalaga sayo. Sa likod ni Miguel, isang police car ang huminto. Bumukas ang pinto sa likod, lumabas si Leah. Ang buhok niya ay magulo, ang mukha ay maputla, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng isang determinasyong hindi pa nakikita ni Miguel dati. Sa tulong ni Officer Santos, mabilis siyang napalaya at isinama. Leah, anong ginagawa mo dito? Tanong ni Miguel, hindi inaalis ang tingin kay David. Tutulungan kita, sabi ni Leah, humahakbang sa tabi niya. Nang makita ni David si Leah, lalo itong nagalit. Ang isa pa, ang kapalit, ang babaeng ginamit mo para takpan ang alaala niya. Hindi natakot si Leah. Sa halip, huminga siya ng malalim at nagsalita, ang kanyang boses ay hindi pa sigaw, kundi malumanay at puno ng isang bagay na hindi inaasahan ni David, awa. Alam ko ang pakiramdam ng nawalan, David. Napatigil si David. Alam ko kung gaano kasakit ang magmahal ng isang tao na hindi ka kailanman makikita. Pagpapatuloy ni Leah, ang mga salita niya ay hindi para sa isang kidnapper, kundi para sa isang taong nasasaktan. At alam ko kung gaano kasakit ang isipin na ang buhay mo ay isang malaking pagkakamali. Tumahimik ka. Wala kang alam. Sigaw ni David. May alam ako, giit ni Leah, dahan-dahang humahakbang pasulong. Nakita ko ang sakit sa mga mata ni Miguel gabi-gabi. Nakita ko kung paano niya sinisisi ang sarili niya sa pagkamatay ni Isabel. Ang pagkawala niya ay hindi lang sa'yo naging impyerno, David, naging impyerno rin ito para sa kanya. Tumingin si David kay Miguel, naghahanap ng kasinungalingan. Ngunit ang nakita niya ay ang hubad na katotohanan, ang sakit, ang pagsisisi, ang bigat ng maraming taon na nakikita na ngayon sa mukha ng kanyang dating kaibigan. Ang paghihiganti. Hindi nito maibabalik si Isabel, sabi ni Leah, ang boses ay nagsisimula ng mabasag, at hinding-hindi nito mapupunan ang butas sa puso mo. Alam ko yan. Dahil sinusubukan kong punan ang sarili kong butas araw-araw. Sa isang saglit, ang kabaliwan sa mga mata ni David ay nag-atubili. Ang kanyang pagkakahawak kay Leo ay bahagyang lumuwag. At ang saglit na iyon, sapat na. Sa bilis na hindi inaasahan, sumugod si Miguel, hindi bilang isang pulis, kundi bilang isang ama. Itinulak niya si David palayo kay Leo, at mabilis na niyakap ang kanyang anak, ginamit ang sariling katawan bilang panangga habang sabay silang gumulong palayo sa bangin. Ang ibang mga pulis ay mabilis na kumilos. Dinakman nila si David, na ngayon ay parang isang manikang nawalan ng tali, wala ng lakas. Wala ng galit, tanging ang blangkong mukha lang ng pagkatalo. Habang pinupusasan siya, isa pang sasakyan ang dumating. Bumaba mula rito si Tita Elena, kasama ang dalawang pulis. Nakita niya ang eksena, at ang mukha niya ay napuno ng takot, nahuli na rin siya. Sa gitna ng lahat, sa katahimikang sumunod sa kaguluhan, nakaupo sa lupa si Miguel, mahigpit na yakap-yakap si Leo. Daddy, natakot ako, umiyak na sabi ni Leo. Shh, okay na, anak. Ligtas ka na. Nandito na si Daddy, sabi ni Miguel, paulit-ulit, na parang isang dasal. Lumapit si Leah. Lumuhod siya sa harap nilang dalawa, hindi siya nagsalita, tinitigan niya lang sila, ang luha ay tahimik na dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Inangat ni Miguel ang kanyang tingin. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo, walang pader. Walang pagdududa. Tanging isang pag-unawa na mas malalim pa sa mga salita. Dahan-dahan, iniunat ni Miguel ang isa niyang braso at hinila si Leah papalapit sa kanila. At doon, sa gilid ng daan kung saan minsan nang may namatay na pag-ibig, isang bagong pamilya ang nabuo sa isang yakap. Niyakap nilang tatlo ang isa't isa, ang kanilang mga luha ay naghahalo-luha ng takot, ng ginhawa, at ng pagpapatawad. Patawarin mo ako, Leah, bulong ni Miguel sa buhok ni Leah. Sa lahat, patawad din, sagot ni Leah. Epilogue. Makalipas ang ilang buwan. Ang araw ay mainit sa isang beach sa Batangas, ang tunog ng mga alon ay mapayapa. Si Marco Serrano ay napawalang sala, salamat sa testimonya ni Leah at sa mga ebidensyang nakalap ni Miguel laban kay David at Elena. Si David at Elena ay parehong nahaharap sa mahabang sentensya sa kulungan. Sa dalampasigan, si Miguel at Leah ay nakaupo sa isang banig, pinapanood si Leo na masayang nagtatayo ng isang sandcastle. Ang kanilang kasal ay hindi na isang kasunduan.
Ito ay dumaan sa isang proseso ng annulment at pagkatapos, pinalitan ng isang tunay na kasal na ginanap sa isang maliit na simbahan na sinaksihan ng mga taong tunay na nagmamahal sa kanila. Mas mataas. Sigaw ni Leo, tumatawa. Ngumiti si Lia, isang tunay, malawak na ngiti na umaabot hanggang sa kanyang mga mata. Galing-galing naman. Tumingin si Miguel kay Lia, hindi sa paraan ng pagtingin ng isang kliyente sa kanyang binayaran, kundi sa paraan ng pagtingin ng isang lalaki sa babaeng mahal niya. Hinawakan niya ang kamay nito. Masaya ka ba? Tanong ni Miguel. Tumingin si Lia sa kanya, ang mga mata ay nagniningning. Sobra. Biglang tumakbo si Leo papalapit sa kanila, dala-dala ang isang balde. Mama Lia, Daddy, tulungan niyo ako, kailangan natin ng mas maraming tubig. Napatigil si Lia. Mama Lia. Ito ang unang pagkakataon na tinawag siya ni Leo sa ganoon. Napuno ng luha ang kanyang mga mata, ngunit sa pagkakataong ito, luha ng purong kaligayahan. Ngumiti si Miguel, hinigpitan ang hawak sa kanyang kamay at hinalikan ito, tumayo silang dalawa. Tara na, sabi ni Miguel. Sabay silang naglakad, hawak kamay, kasama ang kanilang anak, patungo sa dagat para kumuha ng tubig para sa kanilang sandcastle. At habang pinapanood nila ang papalubog na araw na nagpinta ng kulay kahel at rosas sa kalangitan, alam nila na ito ay hindi ang katapusan ng kwento. Ito ang tunay na simula, at dito nagtatapos ang kwento ni Lia at Miguel. Mga minamahal kong tagapakinig, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsama sa amin sa paglalakbay na ito. Ang pagsulat sa kwento ni Lia at Miguel ay isa ring emosyonal na paglalakbay para sa akin. May mga sandaling kumikirot ang puso ko para sa mga sakripisyo ni Lia, at may mga pagkakataong dama ko ang bigat na pinapasa ni Miguel. Nais kong lumikha ng isang salaysay na ramdam ninyo ang bawat hibla ng katotohanan at damdamin. Ang kanilang kwento ay isang paalala na ang tunay na pag-ibig ay hindi natatagpuan, bagkus ito ay binubuo. Binubuo ito ng pasensya, ng pagpapatawad sa mga pagkakamali ng kahapon, at ng tapang na muling magtiwala. Ipinapakita nito na kahit sa pinakamalalim na sugat, maaaring sumibol ang pag-asa, at ang isang pamilya ay hindi laging nagsisimula sa perpektong paraan, kundi sa isang desisyon na magmahal sa kabila ng lahat ng sakit. Lubos kong ikagagalak na marinig ang inyong mga saloobin. Aling bahagi ng kanilang kwento ang pinakatumatak sa inyong puso? Huwag po kayong mag-atubiling mag-iwan ng komento sa ibaba. Ang inyong mga kwento at damdamin ay mahalaga sa akin. Muli, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat. Sweet Kilipeho.